Kabanata 2021 Bigla ang paglingon. Sanay na si Wang Lin na ang mga mata ay nakatutok sa kanya sa mga ganitong klase ng kaganapan. Nanatili ang kanyang ekspresyon habang ang kanyang puting damit ay damapo sa hangin at tahimik siyang naglakad pasulong. Ang taong ito. Sino siya? Pumunta siyang mag-isa at naglakas loob pa na dumating sa ikasyam na tunog ng tambol. Baka may espesyal siyang pagkakakilanlan. Ang taong ito ay hindi pamilyar. Nag-umpisang mag-usap-usap ng malumanay ang mga tao habang nilalampasan ni Wang Lin ang libu-libong tao, 108 jinns, 72 saints, 36 zangs. Habang naglalakad siya pasulong, mas marami pang mga mata ang nakatutok sa kanya at ang bulungan ay naging mas malakas. Saan kaya siya uupo? Pumunta siya sa harap. 2 sa 4 na upuan sa harap ay para sa Grand Empyrean at ang Imperial Teacher. Ang huling 2 upuan ay para sa 2 buhay na ninuno ng Ancient Dao. Sa huling 4 na natitirang upuan, isa ay nasa harap at 3 sa likod nito. Habang naglalakad si Wang Lin patungo sa 18 Kings, 7 sa kanila ang tumayo at nag-akmang yumuko kay Wang Lin. Dahil dito, nagkagulo ang 100,000 katao at mas naging malakas ang mga usapan kaysa nang pumasok ang 18 Kings at 9 na Immortal Generals. Huminto si Wang Lin sandali at ngumiti sa 7 taong yumuko sa kanya. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa 9 na Immortal Generals na nakapalibot ng itim na aura. Sa 9 na iyon, 8 tahimik, ngunit ang isang katumbas ng Ascendant Empyrean na nakapasa sa 14 na palasyo ay nagpakawala ng malamig na hininga at kumislap ang kanyang mga mata. Bigla siyang tumayo, parang nais niyang pigilan si Wang Lin sa paglipad sa ibabaw niya. Ngunit bago siya makabangon, tumingin si Wang Lin ng malamig at isang pulang intensyon ng pagpatay ang sumak sa kanyang mga mata. Isang nakakabiglang presyon ang kumalat mula sa katawan ni Wang Lin at biglang nawala. Bagamat ito'y sandali lamang, ikinagulat nito ang taong tutunguhing tumayo. Natarante siya at hindi na tumayo. Puno ng takot ang kanyang mga mata at muling umupo. Sa oras na iyon, ang kanyang isipan ay rumaragasa at ang malamig na pawis ay bumalat sa kanyang katawan. Ang titig ni Wang Lin ay parang itinulak siya sa pagpasok sa isang ilusyon kung saan paulit-ulit siyang pinapatay. Para bang pumasok siya sa isang ilusyon kung saan patuloy siyang pinapatay. Hindi niya pa nararanasan ng ganitong pakiramdam dati. Parang ang tingin ni Wang Lin ay sumuot sa kanyang katawan, piniga ang kanyang mga laman, kinuha ang kanyang mga buto at kalamnan, at sinipsip ang kanyang kaluluwa. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis na bumilis na parang babagsak na. Sa sandaling muling umupo siya, damapo si Wang Lin sa lupa at umabot sa pinakaharap na mesa sa pagkakaayos ng mga upuan. Tiningnan niya ang daan-daang lumilipad na plataporma at ang daan-daang libong tao sa plaza bago niya inalog ang kanyang manggas at tahimik na umupo. Sa sandaling siya'y umupo, nag-umpisa ang isang malakas na kaguluhan sa buong plaza. Sino siya? Upo siya sa pwesto ng Ancient Dao's Grand Empyrean. Ito. Ang presyon na inilabas ng taong yun ay napakalakas at talagang naparamdam sa akin na parang huminto ang tibok ng puso ko. Ang kanyang makalumang lakas ay hindi matutumbasan at tiyak na hindi siya isang karaniwang tao. Narinig ko na inihayag ng Ancient Dao's Grand Empyrean na tumanggap siya ng disipulo. Baka siya ang disipulo ni Grand Empyrean Zuan Luo. Pero napakabata niya. Tama nga siya. White-haired Ascendant Empyrean. Hindi ko inasahan na ang taong ito ay tunay na disipulo ni Grand Empyrean Zuan Luo. Ano? Siya ang White-haired Ascendant Empyrean. Hindi ba't miyembro siya ng Celestial Clan? Sabi nila siya ang pinakamataas sa mga Grand Empyreans. May mga bulong-bulungan pa na siya ang ika-10 araw ng Immortal Astral Continent. Ang mga nakakilala kay Wang Lin ay mula sa pamilya royal, tulad ni Prince Jido. Ang mga miyembro ng Ancient Dao ay mas may alam dahil kilala nila si Wang Lin. Ngunit ang mga miyembro ng ibang mga angkan ay may magkahalong ekspresyon ng pagkabigla habang tinitingnan si Wang Lin. May mga tagong takot sa kanilang mga mata. Sa katunayan, hindi nila ganap na hindi kilala si Wang Lin. Dinala siya ni Zuan Luo sa Ancient Ji at Ancient Shi. Maliban sa pagdadala ng kanilang mga Reg-along pagbati, dumaan din sila upang masaksihan ang lakas ng Ancient Dao. Sa mga titig na nakatingin kay Wang Lin, isa sa mga ito ay puno ng kasiyahan. Ang titig na ito ay mula sa isang lumulutang na plataporma kung saan naroon si Prince Jido. Pinanood ni Prince Jido si Wang Lin hanggang sa makuha nito ang atensyon ng lahat dito. Tiningnan niya kung gaano kalmado si Wang Lin at naglabas siya ng malalim na hininga. Ang pangalan ng Godfather ko ay kilala sa Ancient Clan. Ang pangalan ng Godfather ko ay sapat na upang magbigay-pugay sa lahat. Kung matutulungan ako ng Godfather, hinigpitin ni Prince Jido ang kanyang kamao. Ipinagwalang bahala ni Wang Lin ang lahat ng mga titig na nakatutok sa kanya. Umupo siya at pinaikit ang kanyang mga mata, ngunit sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay labis na hindi mapakali. Parang may isang inner demon na sumikop sa kanya, at pakiramdam niya'y nawawala siya sa kontrol. Ang pakiramdam na ito ay nagsimula nang siya'y naglakbay papunta sa palasyo at nagmula ito sa hindi pagkakaayon na nararamdaman niya noon.
Bigla itong sumabog nang siya'y umupo, at ikinagulat niya ito. Bagamat ito'y kayang pigilin, naapektuhan nito ang kalagayan ni Wang Lin. Kung hindi, nang tumayo ang Immortal General, hindi sana ipapakita ni Wang Lin ang kaunting pahiwatig ng kanyang lakas. Ang antas ng karakter na iyon ay hindi nararapat na magpataw sa kanya ng ganoong reaksyon. Sa mga sandaling iyon, naranasan pa ni Wang Lin ang matinding pagnanasa na patayin ang taong iyon at patayin ang lahat dito. Ano ang dahilan? Bakit ako naging ganito nang makarating sa Ancient Dao Palace? Pinaikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Unti-unting kumalma ang kanyang isipan, ngunit naging mas malungkot siya. May hindi tama. Baka ang palasyo ay nag-activate ng ilang mga limitasyon na nakakaapekto sa akin. Pero, tiningnan ko ang paligid, parang walang mga limitasyon na na-activate. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tahimik na umupo doon. Ang pakiramdam na ito ay nagmula sa hindi pagkakaayon. Naramdaman ko ito ilang araw na ang nakalilipas, at ngayon ay mas matindi pa. Pakiramdam ko may isang mahalagang pangyayari na mangyayari sa akin, parang ito'y magiging isang malaking kaganapan sa aking buhay, kahit na ako'y humarap sa maraming buhay at kamatayan, hindi ko pa naranasan ang ganitong pakiramdam, napakunot ang noo ni Wang Lin. Huwag akong manatili sa Ancient Dao Palace ng matagal, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at nagpasya siya. Sa sandaling iyon, ang ikasyam na tunog ng tambol ay unti-unting nawala. Nang mawala ang tunog ng tambol, lahat ng tao sa plaza at sa mga lumulutang na plataporma ay biglang tahimik. Lahat ay walang malay na huminto sa pag-usap at nagtipon ng mga mata sa pangunahing hall. Dumarating ang emperador. Isang matalim at matinis na boses ang nagmula sa loob ng hall. Nagkaroon ito ng malakas na penetrative na lakas. Pagkatapos, bumukas ang nakasarang pinto. Habang binubuksan ang pinto, lahat ng mga mata ay nakatutok sa hall, sa lalaking nakaupo sa Dragon Throne. Ang lalaking ito ay nakasuot ng royal robe at korona ng emperador. Nagbigay siya ng malakas na presyon nang hindi ipinapakita ang anumang galit. Siya ang Ancient Dao Emperor. Lahat tayo ay bumabati sa emperador. Sa plaza at mga plataporma, lahat, kasama ang 18 Kings, ay yumuko sa Ancient Dao Emperor. Ang mga hindi miyembro ng Ancient Dao ay hindi kinakailangang magluhod, ngunit ang mga miyembro ng Ancient Dao ay kailangang magluhod ng isang tuhod. Tumayo si Wang Lin, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagninilay, yumuko siya ngunit hindi lumuhod. Bagamat mukhang normal ang kanyang ekspresyon, ang pakiramdam ng pagnanasa ng pagpatay ay muling bumangon sa kanyang isipan tulad ng isang malakas na alon. Halos hindi na niya ito mapigilan. Ang pakiramdam na ito ay naging mas matindi nang lumabas ang Ancient Dao Emperor. Lahat, ito ay isang maligayang kaganapan para sa akin. Magdiwang tayo sa pamamagitan ng isang salo-salo, at mag-inom kayo kasama ko. Ang Ancient Dao Emperor ay ngumiti, ngunit nang dumaan ang kanyang mga mata kay Wang Lin, hindi siya natuwa at tila nag-alala. Ngunit nanatili ang kanyang ekspresyon at ngumiti pa siya kay Wang Lin, parang may malasakit. Natutuwa akong narito kayo lahat sa aking Ancient Dao. Ngayon, hindi ko nahahabaan ang sasabihin ko. Itaas ko ang isang tasa para sa lahat ng mga kaibigan na dumating. Itinaas ng Ancient Dao Emperor ang kanyang kanang kamay at isang anino ang lumitaw upang mag-abot ng isang tasa ng alak. Kasabay nito, lahat ng tao sa plaza at mga plataporma ay kumuha ng alak mula sa kanilang mga mesa. Lahat sila ay magalang na nagtaas ng kanilang mga tasa. Tahimik na huminga si Wang Lin at kinuha ang kanyang tasa ng alak. Plano niyang ibigay ang regalo ng guro pagkatapos ng tasang ito at pagkatapos ay aalis na. Ang iritasyon sa kanyang puso ay naging sanhi upang bahagyang mapatla ang kanyang mukha. Ngumiti ang Ancient Dao Emperor at lamusong ng isang lagok. Lahat ng iba pa ay uminom pagkatapos bilang pagbati. Hindi uminom si Wang Lin ngunit ibinaba ang tasa ng sabay-sabay sa iba at nagumpisang magsalita. Bilang karagdagan sa kagalakang ito, nais ko rin ipahayag ang isa pang bagay. Marahil ay narinig na ninyo na ang disipulo ni Grand Empyrean Zuanluo, ang white-haired Ascendant Empyrean ng Celestial Clan, ay magiging tagapangalaga ng aking Ancient Dao. Wang Lin, pumarito at pakinggan ang utos. Ngumiti ang Ancient Dao Emperor. Tahimik na naglakad si Wang Lin ng ilang hakbang at muling ipinatong ang kanyang mga kamay. Hindi ka pa baluluhod. Mabigat ang ekspresyon ng emperador ng Ancient Dao. Hindi siya nagsalita ngunit tiningnan ng kalmado si Wang Lin. Matapos ang mahabang oras, napansin ng lahat ang kakaibang pangyayari, at nagtipon ng kanilang mga mata kay Wang Lin. Sa mga mata ng nakararami, isa mula sa Prinsipe Jido. Pinigilan niya ang excitement sa kanyang puso. Inaasahan niya ang araw na itataboy si Wang Lin mula sa Ancient Dao. Emperador, nagdala ako ng Reg Along pagbati mula kay Guro. Mayroon pa po akong mahahalagang gawain na dapat asikasuhin, kaya ako'y magpapalam na. Hindi na matiis ni Wang Lin ang kanyang pasensya dahil sobrang inis na siya ngayon, at malamig na tiningnan ng emperador. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makita niyang muli ang taong ito,
naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na intensyon ng pamatay at kasuklaman. Ipinagpag niya ang kanyang manggas at inilabas ang kahon na ibinigay ni Zuan Luo. Ibinato ito pasulong at nahulog ito sa isang anino na biglang lumitaw sa harap ng emperador ng Ancient Dao. Ibinigay ng anino ito ng may galang sa emperador ng Ancient Dao. Wang Lin, ipinapahayag ko na ikaw ang magiging tagapangalaga ng aking Ancient Dao. Dahil mayroon kang mahahalagang gawain na kailangang tapusin, maaari kang umalis. Sana ay makadalo ka sa malaking seremonya bukas. Tiningnan ng emperador ng Ancient Dao si Wang Lin ng malalim at ngumiti. Para bang hindi siya apektado sa nangyari at hindi na tiningnan si Wang Lin. Pagkatapos ay sinabi ng emperador ng Ancient Dao, imbitahan ng Empress. Lalo pang tumindi ang inis sa puso ni Wang Lin at nag-umpisa siyang magtungo palabas. Ngunit bigla niyang narinig ang tunog ng mga kampana na sumabay sa nararamdaman niyang iyon. Nagdulot ito ng pagkawala ng inis sa kanyang puso ng walang bakas. Nagulat si Wang Lin at lumingon. Nakita niyang may isang babae na nakasuot ng phoenix robe na lumabas mula sa hall at naglakad papunta sa emperador ng Ancient Dao. Kabanata 2022 Puno ng Galit 1. Ang babae ay nakasuot ng makulay na damit na may phoenix na nagbigay sa kanya ng maharlikang aura. Nakayuko siya, ngunit ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang kurtina ng mga perlas, na nagtago ng kanyang kunot ng noo habang papalapit siya sa emperador ng Ancient Dao. Ang tunog ng mga kampana ay hindi talaga mula sa mga kampana, kundi mula sa pagkatalbog ng mga perlas na tumakip sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro ng tatlong angkan sa plaza at mga plataporma ay nakatingin sa babaeng ito. Hindi siya isang ganap na kagandahan, ngunit may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanya. Siya ay napakabanayad at comfortable, parang kayang patahimikin ang kaluluwa. Ang kanyang aura ay kalmado. Parang ang katahimikan ng isang malawak na lambak, na tanging kapag ang isang ibon ay dumaan mula sa taas, doon lamang makikita ang kagandahan ng lugar na iyon. Habang nakatayo si Wang Lin, ang inis sa kanyang puso ay nawala sa sandaling lumitaw ang babae, na parang hindi ito kailanman naramdaman. Song Ji, agad na nakilala ni Wang Lin ang babaeng ito. Naalala niya noong una siyang makita sa labas ng Blackstone City. Nagpakita ng kaunting kaligayahan ng emperador ng Ancient Dao. Habang papalapit ang babae, ipinasa niya ang kanyang manggas at nagsalita. Empress, umupo ka sa tabi ko. Ngayon ay isang masayang okasyon para sa aming Ancient Dao at isang mahalagang araw para sa amin. Tumigil sandali ang mga hakbang ng babae na nakasuot ng phoenix, bago siya tahimik na naglakad papunta sa Dragon Throne ng emperador ng Ancient Dao at maingat na umupo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ng plaza. Patuloy siyang nakakunot ang noo at ang kanyang mukha ay naglalaman ng isang nakatagong kalituhan, na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na siya ay walang magawa. Pagtaas ng kanyang ulo, ang unang bagay na nakita niya ay si Wang Lin na nakatingin sa kanya. Sa sandaling ito, nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng palasyo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam si Wang Lin ng pagkabigla sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ay dumating ng biglaan, parang ang libu-libong kidlat ay sabay-sabay na sumabog. Sa sandaling iyon, ang buong katawan niya, ang kanyang orihinal na kaluluwa, at pati na ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. Para bang ang babaeng ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng kanyang buhay. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin habang tinitingnan ng babae, at ang kanyang tibok ng puso ay pabilis ng pabilis. Ang babaeng ito ay nagbigay sa kanya ng pamilyar na pakiramdam, ngunit ito ay natagpuan sa likod ng isang kurtina ng hamog. Hindi matindaan ni Wang Lin kung saan nagmula ang pakiramdam na ito. Wan Li Chenmei, Zhou Ru, Red Butterfly, habang tinitingnan ni Wang Lin ang mga mata ng babae, lumabas sa kanyang isipan ng isang listahan ng mga mukha. Ngunit hindi niya matindaan kung saan nagmula ang pamilyaridad na iyon. Hindi siya katulad ng alinman sa kanila, nang tiningnan ni Wang Lin ng mabuti, napansin niyang ang babae ay labis na hindi pamilyar at malaki ang pagkakaiba mula sa inaasahan niyang hitsura. Wang Lin. Isang tinig na hindi malakas ngunit puno ng awtoridad ang umalingaw sa mga tainga ni Wang Lin. Nakakuha ba ng pansin ng aking Empress ang iyong atensyon? Tiningnan ng emperador ng Ancient Dao si Wang Lin na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Siya ang emperador, at lahat ng iba ay tumingin lang ng isang beses sa kanyang Empress bago iniwasan ang kanilang mga mata. Ngunit si Wang Lin ay patuloy na nakatingin. Hindi na siya nasisiyahan kay Wang Lin, at ngayon ang kanyang mga salita ay malamig habang siya ay nagkunot-noo. Tahimik na nag-isip si Wang Lin at tila nagising siya mula sa mga salita ng emperador ng Ancient Dao. Nagpakita siya ng isang komplikadong tingin at hindi pinansin ng emperador ng Ancient Dao ngunit patuloy na tinitingnan ng babae na nakasuot ng phoenix. Nais niyang mahanap ang pinagmula ng pamilyaridad sa babaeng ito, ngunit habang tinitingnan niya, naglabas siya ng isang buntong hininga at nagpakita ng isang malungkot na tingin. Hindi niya kilala ang babaeng ito. Dahan-dahan niyang nahanap ang pinagmula ng pamilyaridad, ito ay sa kanyang aura. Ang kalmadong aura na ito ay katulad ng kay Limuan.
Hindi pwedeng si Wan katulad lang ito ng temperamento, isang ilusyon lang, sa kasalukuyang antas ng pagpapalago ni Wang Lin, kung talagang si Limuan ang babae, malalaman niya agad. Ngunit anuman ang kanyang gawin, hindi niya matukoy ang anuman na kasing amoy ni Limuan. Si Wan ay nasa loob ng heaven avoiding coffin at ang kanyang kaluluwa ay nawawala, hindi ko siya matagpuan, hindi siya, sigurado iyon, may mga tao lang na may katulad na temperamento sa mundong ito, ipinihit ni Wang Lin ang kanyang mga mata upang itago ang kalungkutan sa mga iyon. Ang mukha ng babae ay bahagyang namumula at may galit sa kanyang mga mata, parang hindi siya natuwa sa pagtitig ni Wang Lin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa kanyang kalooban, may nararamdaman siyang pamilyaridad. Ngunit sa sandaling lumitaw ang pakiramdam na ito, bigla itong naglaho, parang hindi ito umiiral. Tinutanong kita. Itinaas ng emperador ng Ancient Dao ang kanyang kaliwang kamay at tinama ang sandalan ng Dragon Throne. May malakas na tunog, ngunit hindi ito nagdulot ng pinsala sa sandalan. Ngunit sa sandaling iyon, higit sa 100 mga pinagmumula ng intensyon ng pamatay ang nakatutok kay Wang Lin ng sabay-sabay. Nakatago sila sa loob ng hall tulad ng mga hibla ng usok, at sa sandaling magbigay ng utos ang emperador, aatake sila. Sa parehong sandaling iyon, napansin ng mga tao sa plaza at ng daan-daang plataporma na may kakaibang nangyayari. May mga kakaibang tingin sila habang tinitingnan nila si Wang Lin at ang bahagyang galit na babae na nakasuot ng phoenix. Ang babaeng ito ay parang kaibigan ko sa nakaraan. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nakita ang pagkagalit sa mga mata ng babae. Sigurado na siya ngayon na hindi siya ang hinahanap niya. Ngunit ang pagkakapareho sa temperamento ay nagdulot ng kalungkutan at sakit sa puso ni Wang Lin. Oh! Ang mga mata ng emperador ng Ancient Dao ay kumislap ng hindi nakikitang liwanag. Tiningnan niya ang babae at pagkatapos ay si Wang Lin, bago bigla siyang nagpakita ng isang matalim na ngiti. Nagsalita ang emperador ng Ancient Dao, Empress, kilala mo ba ang magiging tagapangalaga ng aking Ancient Dao? Ang babae na nakasuot ng phoenix ay ibinaba ang kanyang ulo at umiling. Sinabi ng Imperial Teacher na ang kaluluwang piraso na ito ay nasil niya at walang mga alon na lalabas. Kahit ang mga pinakamalapit sa kaluluwang piraso ay hindi ito matutukoy. Maliban kung ang taong iyon ay may kakayahan sa panghuhula na higit pa sa Imperial Teacher, hindi kahit ang mga Grand Empirines ay makakadetect nito. Ngumiti ng bahagya ang emperador ng Ancient Dao. Kawili-wili. Baka nga may kaugnayan ng kaluluwang piraso na ito kay Wang Lin. Masayang sinabi ng emperador ng Ancient Dao, ngunit patuloy niyang pinanatili ang matalim na ngiti. Dahan-daang sinabi ng emperador ng Ancient Dao, baka nga magkakilala kayo. Empress, lumapit ka kay Wang Lin, tingnan mo siya ng mas malapitan. Kung magkakilala kayo, magiging isang masayang kaganapan. Ang babae na nakasuot ng phoenix ay dahan-daang tumayo at tumingin kay Wang Lin bago mabang naglakad pababa. Tiningnan siya ni Wang Lin at, sa isang sandali, pakiramdam niya parang si Limuan ang papalapit sa kanya. Pati ang kanyang puso at katawan ay nanginginig. Tumigil ang babae ng 10 talampakan mula kay Wang Lin, at ang galit sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Nararamdaman ni Wang Lin ang isang malamig ngunit pamilyar na pakiramdam. Tinatanggal nito ang lahat ng iniisip ni Wang Lin tungkol sa Ancient Dao Palace, tungkol sa Ancient Clan, at tungkol sa Immortal Astral Continent. Pakiramdam niya siya ay nasa cave world. Habang nagtitinginan sila, ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay parang kayang tunawin ang mundo. Nakita ito ng babae at bigla siyang nakaramdam ng sakit sa puso. Lumitaw ang kalituhan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong nawala at bumalik sa pagkagalit. Hindi, siya ay hindi siya. Matapos ang mahabang panahon, ipinakita ni Wang Lin ang isang mapait na ekspresyon. Bigla niyang ninais na magpakalasing upang makalimutan ang sakit at kalungkutan mula sa kanyang kaluluwa. Alam niyang ang naramdaman niya ay isang ilusyon lamang. Ngunit ang ilusyon na ito ay nagbalik sa kanya ng nakaraan mula libu-libong taon na ang nakalipas at mas pinatindi ang kanyang kalungkutan. Nang hinaan siya at umatras ng ilang hakbang. Hindi na muling tiningnan ni Wang Lin ang babae o ang emperador ng Ancient Dao, ngunit hindi siya umalis. Bumalik siya sa kanyang mesa at naupo. Tumitig siya sa mesa ng matagal bago kinuha ang wine jug at uminom ng malalim. Gayunpaman, bagamat maanghang ang alak, hindi ito sapat upang siya ay malasing. Bihirang umiyak si Wang Lin, ngunit habang siya'y umiinom, pamatak ang mga luha mula sa mga kanto ng kanyang mga mata. Ang mga luhang ito ay pumasok sa kanyang bibig kasama ng alak at may mapait na lasa. Parang lasa ng kanyang kalungkutan. Bumalik ang babae na nakasuot ng phoenix sa tabi ng emperador, at tahimik na nagsimula siyang huminahon. Nakababa ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Ang ngiti sa mukha ng emperador ng Ancient Dao ay lumawak at ang kanyang tingin ay paminsan-minsan ay bumabagsak kay Wang Lin. May mga kislap ng pride at kaligayahan sa kanyang mga mata. Parang malaki ang posibilidad na kilala ni Wang Lin ang kaluluwang piraso, at ang kalituhang lumitaw ay malamang dahil kay Wang Lin. Sayang nga, anuman ang iyong level ng pagpapalago, anuman ang iyong soul blood, at kahit na si Xuan Luo ang iyong guro,
ang pinakamalaking kalungkutan ay ang hindi nyo magkakilala kahit na magkatabi kayo. Itinaas ng emperador ng Ancient Dao ang kanyang tasa at uminom kasama ang 100,000 katao na dumalo sa piging. Ayon sa tradisyon ng Ancient Dao, dapat ay payagan niyang umalis ang babae, ngunit hindi niya ito ginawa at inutusan niyang manatili. Patuloy niyang tinitingnan si Wang Lin. Parang ito ang nagbigay sa kanya ng pinakadakilang kasiyahan at kaligayahan. Dahil sa emperador ng Ancient Dao, umabot sa rurok ang piging. Ang mga tao ay puno ng mga salita ng pagbati. Ito'y naging isang masiglang okasyon. Sa gitna ng magulong kasiyahan, tahimik na nakaupo si Wang Lin at patuloy na umiinom ng alak. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay hindi matitinag ng alak. Empress, mukhang malungkot si Guardian Wang. Pwede mo ba siyang patagilid upang uminom kasama niya? Ngumiti ang emperador ng Ancient Dao. Kabanata 2023 puno ng galit 2. Ang babae na nakasuot ng damit na may phoenix ay humugot ng malalim na hininga. Talaga namang hindi niya gusto ang masiglang tagpo na ito. Lalo na, ang titig ni Wang Lin ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso, at hindi man niya alam kung bakit nangyayari ito, patuloy siyang nababahala. Subalit, sa bawat pagkakataon na sinusubukan niyang mag-isip tungkol dito, lalong naguguluhan siya. Dahan-dahan siyang tumayo at agad na lumitaw ang isang anino sa likod niya at iniabot ang isang tasa ng alak. Ito ay lumulutang sa likod niya habang naglalakad siya palabas ng palasyo, pumasok sa masikip na plaza, at naglakad patungo kay Wang Lin. Si Wang Lin ay nakaupo at nakayuko ang ulo. Sa maikling oras na iyon, nakainom siya ng 7 o 8 garapon ng alak. Itinaas niya ang kanyang mata at tiningnan ng babae na nakatayo sa harap niya, at parang muli siyang nanghina at naguluhan. Ay, ikaw? Tiningnan ng babae si Wang Lin at halos magsalita. Marunong ka bang tumugtog ng zither? Tanong ni Wang Lin nang may hinagpis. Pagkatapos niyang magsalita, inalag niya ang kanyang ulo at natawa sa kanyang sarili. Kinuha niya ang garapon ng alak at tinamaan ang tasa ng alak sa kamay ng babae. Inubos niya ang buong garapon, at pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad palayo. Ang mga patak ng alak ay nagsimulang magkalat, at isang patak ay tumama sa mukha ng babae. Ito ay napakalamig. Nasaan ang iyong kaluluwa? Nawala si Wang Lin sa kalangitan, ngunit malabo pa rin niyang narinig ang kanyang tinig. Ang tinig na iyon ay puno ng kalungkutan. Hindi lamang siya ang nakarinig nito. May ilan sa mga tao sa plaza at sa mga plataporma na nakarinig din. Narinig din ito ng emperador ng Ancient Dao, at ang ngiti sa kanyang labi ay lumawak. Inangkat niya ang tasa ng alak at uminom. Hindi nakita ni Wang Lin, at wala ni isa mang tao dito ang nakakita na nang marinig ng babae na nakasuot ng phoenix ang mga salitang, ipinakita niya ang isang ekspresyon ng pag-aalangan at kalituhan. Ngunit mabilis itong nawala at ang kanyang ekspresyon ay naging walang laman. Naglakad siyang pabalik sa palasyo na may walang laman na ekspresyon. Sa likod niya, nagsimula muling mag-bustle ang kasiyahan sa kasayahan ng piging. Handang-handa akong baligtarin ang buong kalangitan upang makita ang iyong refleksyon. Sisindihan ko ang buong kalangitan ng apoy upang mabigyan ka ng dahilan upang hindi mo na muling ipikit ang iyong mga mata. Magpapalakas ako ng buong mundo sa pamamagitan ng kidlat upang marinig mo ang aking tinig. Naglakbay ako ng milyong kilometro at dumaan sa walang katapusang mga mundo upang maramdaman ang iyong hininga. Naging demonyo ako upang puksay ng Dao at nag-alsa ako sa kalangitan upang ibagsak ang langit at lupa. Tumayo ako sa harap mo na may malungkot at mag-isa na likod upang magbukas ka ng iyong mga mata na nagpapatahimik sa akin. Nasaan ang iyong kaluluwa? Ang mga luha ay damaloy mula sa mga mata ni Wang Lin habang naglalakad siya sa maliwanag na ilaw ng Ancient Dao Imperial City. Habang tahimik na naglalakad, ipinakita ng kanyang likod ang kalungkutan at pag-iisa. Ang kanyang kalungkutan ay palaging nakabaon sa kanyang puso at laging natatakpan ng kawalang malasakit. Hindi ito madaling lalabas, ngunit nang makita niya ang pamilyar na temperamento, hindi na kayang itago ni Wang Lin ito at linlanggan ang kanyang sarili. Damaloy ang kanyang mga luha. Habang tahimik na naglalakad palayo, ang mga luha niya ay tumulo sa mga bubong ng mga bahay na kanyang nadaanan. Ang masiglang tunog mula sa palasyo ay naririnig pa rin, ngunit hindi na nais pakinggan ni Wang Lin. Nais niyang makahanap ng isang lugar na tahimik upang mag-isa at balikan ang kanyang mga alaala. Bumalik siya sa Ancient Dao Temple at pumasok sa kanyang sariling bahay. Umupo siya sa loob at wala nang pakialam sa pagpapalago ng kanyang kakayahan o sa pagtingin sa Grand Empyrean Sun sa Cave World. Tinutok niya ang kanyang mata sa makulay na mundo ng matagal na panahon. May cultivation akong kaya magbukas ng langit pero anong pakialam ko dito? May kalooban akong sumalungat sa langit pero ano naman? Kahit na ako ang tagapangalaga ng Ancient Dao, hindi ko pa rin matukoy ang kaluluwa ni ang mukha ni Wang Lin ay puno ng sakit. Ayaw niyang isipin ang problemang ito. Ginamit niya ang kanyang cultivation bilang dahilan upang mawala ng malasakit at linlanggan ang sarili tungkol dito.
Sabi niya sa kanyang sarili na ito lang ang natitirang pag-asa upang matagpuan ang kaluluwa ni Wan-er. Gayunpaman, niloko niya ang sarili sa loob ng libu-libong taon, ngunit ngayon, nang makita niya si Song-ji, nakahawig ni Wan-er, hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang nararamdaman. Dahan-daang lumipas ang panahon. Isinara ni Wang Lin ang kanyang sarili sa loob ng bahay at tiniis ang masakit na kalungkutan. Baliktanaw siya sa mga alaala ng nakaraan. Tanging ang kanyang mga alaala na lang ang naging saksi upang hindi siya mag-isa. Tulad ng ninuno ng Donglin Sect na nanatili sa patay na sekta at tanging ang kanyang mga alaala ang kanyang kasamahan. Sa mundong ito, may isa pang may ganitong temperamento, pero hindi siya si Wan-er, siya si Song-ji. Nakita ko siya noon sa Blackstone City. Matapos ang matagal na panahon, pinilit ni Wang Lin na kalmayan ang sakit at mga alaala sa kanyang puso. Ayaw niyang gawing malungkot ang sarili dahil hindi makakatulong iyon sa paghahanap ng kaluluwa ni Wan-er. Sa isang malalim na buntong hininga, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Nang binuksan niya ang mga mata, may kalmado. Ngunit, sa ilalim ng kalmadong iyon, nananatili pa rin ang kalungkutan. Song-ji, habang binibigkas ni Wang Lin ang pangalan, itinataas niya ang kanang kamay at isang anino ang naglakad palabas mula sa kanya. Ang kanyang 5 elementong katawan ay lumabas, at sa gitna nito ay isang masa ng gintong liwanag. Isang anino ang naroon sa loob ng liwanag, ito ang Metal Essence True Body na malapit ng mabuo. Pinilit ni Wang Lin na magpatahimik at hindi na isipin ang isyong ito. Sabi niya sa kanyang sarili na si Song-ji ay hindi si Wan-er. Isinara niya ang mga mata at binigyan ang sarili ng pahinga mula sa nakaraan. Ngunit nang isara ni Wang Lin ang mga mata, bigla siyang bumukas muli. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matinding gintong liwanag at isang pahiwatig ng pagkabigla. Hindi tama. Nakilala ko si Song-ji sa labas ng Blackstone City. Noon, hindi siya nagbigay ng pakiramdam na naramdaman ko noong nasa palasyo. Napaka-ordinaryo niya, napaka-ordinaryo. Bagamat eleganteng tingnan, hindi tulad ng pakiramdam ko sa palasyo. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin. Kung pareho siya noong sa palasyo, walang paraan na hindi ko siya napansin noong sa labas ng Blackstone City. Dapat ko nang naramdaman ang pakiramdam ng pamilyaridad noon. Pero noon, wala akong naramdaman, ngunit nang makita ko siya muli sa palasyo, naramdaman ko ang pamilyaridad. May mali. Ang emperador ng Ancient Dao ay naghanap ng isang concubine sa loob ng daan-daang taon at sa wakas ay pinili si Song-ji. Hindi siya isang ganap na kagandahan, kaya bakit siya pinili? Ano ang klaseng babae ang hinanap ng emperador ng Ancient Dao sa loob ng daan-daang taon? Bakit kay Song-ji ako nakaramdam ng kakaibang pakiramdam nang makita ko siya muli sa palasyo? Bakit ako nababahala nang maglakad ako patungo sa palasyo at nang makarating ako? Bakit dumating ang kagustuhang pumatay nang makita ko ang emperador ng Ancient Dao? Bakit nawala ang lahat nang makita ko si Song-ji? Biglang tumayo si Wang Lin at nanginginig ang katawan. Ang mga mata niya ay kumikislap ng matinding liwanag at ang buong bahay ay napuno ng liwanag. Ang kanyang buhok ay gumalaw na walang hangin, na parang may isang lihim na lakas na malapit ng sumabog. Pero iniskan ko siya gamit ang aking divine sense at hindi ko nahanap ang anumang mali. Siya ay ganap na normal, tanging ang kanyang temperamento ang nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pamilyaridad. Bakit ganito? Ang puso ni Wang Lin ay nanginginig. Naririnig niya ang kanyang sariling tibok ng puso na mabilis. Ang ganitong pakiramdam ay bihirang mangyari sa kanya. Ito ay kasabikan, pag-aalinlangan, at isang halong duda at kalituhan. Isang panginginig ng hindi pagkakapaniwala o hindi katiyakan. Parang may apoy na nakakulong sa kanyang puso, at ito ay halos sumabog. Daan-daang taon ng pagpili. Ang malaking agwat sa pagitan ni Song-ji noon at ngayon. Ano ang lihim na ito na nagpapasakit sa akin? Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging baluktot at halos hindi na niya makontrol ang sarili. Nais niyang magmadali papasok sa palasyo at dakpin ang emperador ng Ancient Dao upang soul searchan siya. Ngunit, hindi siya pwede. Siya ay disciple ni Zuan Luo at si Zuan Luo ay ang tagapangalaga ng Ancient Dao. Si Zuan Luo ay kanyang guro at malaki ang naitulong sa kanya. Kung wala siyang ebidensya at pumasok sa palasyo upang patayin ang emperador, hindi niya kayang buhayin ang sarili. Hindi niya kayang harapin ang guro na tumulong sa kanya ng labis. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at itinataas ang kanang kamay. Isang itim na jade ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang jaded na ito ay nagbigay ng madilim at multo na liwanag, na parang kahit isang tingin lang dito ay magpapalalim ng iyong titig. Ang jaded na ito ay ibinigay sa kanya ni Esteemed Green Bull noong sa Great Soul Sect. Galing ito sa Dawang Clan's genius na nagplano upang makamtan ang kalayaan para sa kanilang angkan. Ang genius na nag-alis ng sariling utak at puso at lumuhod sa isang estatwa ni Wang Lin na parang humihingi ng tawad. Parang tinitimbang din niya kung alin ang mas mahalaga, ang puso o ang utak. Ang jaded na ito ay makakatulong sa iyo upang mag-divine ng hinaharap ng isang beses. Naalala ni Wang Lin ang mga salitang galing sa Jade.
Walang pag-aalinlangan niyang piniga ang jade at binanggit ang ilang mga chant. Binuksan niya ang kanyang kanang kamay at ang jade ay naging itim na usok. Ang itim na usok ay nagkanden sa isang maliit na tao na yumuko ng 9 na beses sa kamay ni Wang Lin. Sa sandaling yumuko ito, ang isipan ni Wang Lin ay umalog at nakita niya ang cave world. Nakita niya ang isang kristal na malinaw na kamay na kumukuha ng kaluluwa ni Limuan mula sa Heavenly Dao. Sa isang silid, nakita niyang may isang malabo na anino na natatakpan ng 7 kulay ng liwanag na hawak ang isang perlas sa kanyang kamay. Ang perlas ay naglalaman ng kaluluwa ni Limuan. Narinig niya ang malabong anino na bamulong ng isang bagay na ikinagulat ng lalaking naka-royal na kasuotan. Nakita niyang nagulat ang lalaki sa royal robe, tapos kinuha ng lalaki ang kaluluwa. Inubos ng lalaki ang daan-daang taon upang maghanap ng concubine upang pagsamahin sa kaluluwa at nabigo. Sa wakas, nakita ni Wang Lin ang isang pamilyar na babae. Siya si Song Ji, at nagsanib siya sa kaluluwa. Nakita niyang pinisil ng lalaki sa royal robe ang pisngi ni Song Ji hanggang sa sakit at napaluha ang babaeng walang malay sa palasyo. At narinig niyang sinabi ng lalaki sa royal robe. Ang lalaki sa royal robe ay ang emperador ng Ancient Dao. Ye Dao. Patayin kita. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at naging pula ang mga ito dahil sa galit. Ang kanyang buhok ay gumalaw at naglabas siya ng isang sigaw na kayang punitin ang kalangitan at wasakin ang imperial na kapangyarihan. Ang sigaw na ito ay naglalaman ng galit at kabaliwan na handang wasakin ang mundo at isakripisyo ang buhay ng walang pag-aalinlangan. Ito ang pinakamalupit na sigaw na nailabas ni Wang Lin mula nang siya ay ipinanganak, at ginawa nitong manginig ang buong mundo. Ito na ang Wang Lin na puno ng galit. Kabanata 2024 Puno ng Galit 3. Ang sigaw ni Wang Lin ay kumalat at bumalot sa isang maliit na bahagi ng imperial na lungsod. Laking gulat ng lahat ng nakarinig nito, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Sa ngayon, karamihan ng mga tao ay pumunta na sa salo-salo, ngunit marami pang mga tao na hindi karapat-dapat makapasok. Kailangan pa nilang maghintay hanggang bukas para mapanood ang seremonya mula sa loob ng lungsod. Kaya naman, marami pa rin ang mga tao mula sa 3 angkan sa paligid, at ang tunog ng musika ay umuukit sa hangin. Mataas ang mga espiritu at ang atmosfera ay masaya. Ngunit, nang magpakawala si Wang Lin ng isang mabagsik na sigaw ng Ye Dao. Papatay ako sayo. Nagulantang ang lahat at biglaang huminto ang musika. Ang masiglang atmosfera at saya ay naglaho at pinalitan ng malalim na katahimikan. Tanging ang maliwanag at makulay na ilaw ang patuloy na kumikislap, ngunit may malamig na hangarin sa hangin. Kanino ang boses na iyon? Ye Dao, hindi ba't iyon ang pangalan ng emperador ng Ancient Dao? Ang taong ito, magtatangkang magsalita ng ganito sa loob ng Ancient Dao Imperial City. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, ang lugar na tinamaan ng sigaw ni Wang Lin ay napuno ng mga daing ng pagkabigla. Sa loob ng Ancient Dao Temple, ang 9 na tao na nasa ilalim ni Zuan Luo ang pinakamalapit sa kanya. Binuksan nila ang kanilang mga mata sa pagkabigla at tinitigan si Wang Lin na matatagpuan sa lambak sa likod ng Ancient Dao Temple. Sa gitna ng Ancient Dao Temple, may isang ganap na selyadong espasyo. Tahimik na nakaupo si Zuan Luo habang nakapikit ang mga mata. Nararamdaman niyang malapit na ang oras ng kanyang muling pagkabuhay. Nais niyang mag-refine ng isang makapangyarihang faith treasure para kay Wang Lin bago siya mag-reincarnate. Sa harap niya, lumulutang ang isang 5 kulay na espada. Ang espadang ito ay kakaiba, may 4 na talim. Hindi ito mukhang espada, kundi parang tinidor. Kahit sa gilid nito, may nakatagong pang 5 talim na parang maaaring lumitaw anumang oras. Paminsan-minsan, si Zuan Luo ay humihinga ng isang bangkos ng berdeng gas na pumapalibot sa 5 kulay na espada. Matagal ko nang nirefine ang espadang ito, at ngayon ay may 4 na talim na. Isa itong kritikal na sandali, ngunit kapag lumitaw ang pang 5 talim, magiging isang makapangyarihang treasure ito para kay Wang Lin. Binuksan ni Zuan Luo ang kanyang mga mata at ngumiti. May bahagyang pagmamalaki sa kanyang ekspresyon. Matapos hilingin kay Wang Lin na ipadala ang regalo sa emperador ng Ancient Dao, siya ay pumasok sa isang closed-door cultivation upang mag-refine ng isang faith treasure para sa kanya. Pakiramdam niya, bilang guro ni Wang Lin, hindi pa siya nakakabigay ng isang makapangyarihang treasure, kaya't nararamdaman niyang may utang siya kay Wang Lin. Pumili siyang magdagos sa kanyang cultivation, at karamihan ng kanyang divine sense ay nakapalibot sa espada, kaya't hindi niya maaaring bawiin ito agad. Ngunit, habang binubuksan niya ang mga mata, narinig niya ang isang mabagsik na sigaw mula sa kahoy na bahay sa lambak. Ang sigaw na iyon ay puno ng killing intent na kayang yayanigan ang buong mundo, at ang mga salitang narinig mula rito ay labis na nagpatigil kay Zuan Luo. Bigla siyang tumayo at tinitigan ang likod niya. Ang kanyang mata ay parabang kaya nitong batasin ang bundok at makita ang lahat ng nasa loob ng kahoy na bahay. Ano bang nangyari? Naramdaman ni Zuan Luo na parang may malaking nangyayari. Inihampas niya ang kanyang manggas at mabilis na bawiin ang kanyang divine sense.
Gayunpaman, ang espada ay nasa kritikal na punto ng refinement, kaya't kailangan ng kalahating insenso ng oras upang bawiin ito. Nagdulot ng pag-aalala si Zuan Luo at mabilis na nagpadala ng mensahe sa kanyang siyam na tagasunod sa Ancient Dao Temple. Pumunta kayo sa lugar ni Wang Lin upang malaman ang dahilan. Kailangan niyo siyang patahimikin hanggang dumating ako. Huwag gawing malaking usapin ito. Sa loob ng kahoy na bahay, habang umuugong ang sigaw ni Wang Lin, kumalat ang hindi mabilang na mga ripple sa buong lugar. Ang mga ripple na ito ay naglalaman ng mabagsik na sigaw ni Wang Lin, ang kanyang pananampalataya na patayin ng emperador ng Ancient Dao, at pati na rin ang nakamamatay na kapangyarihan sa kanyang katawan. Habang umuugong ang sigaw, ang kahoy na kama na kinauupuan ni Wang Lin ay naging alikabok. Ang kahoy na upuan, mesa, at ang buong bahay ay gumuho at naging alikabok. Habang ang mga ripple ay kumakalat, isang malaking bagyo ang nabuo sa loob ng lambak. Habang ang bagyo ay dumaan sa lambak, ang mga puno, damo, mesa ng bato, ilog, at lahat ng bagay sa lambak ay naging abo. Ang bagyo ay tinangay silang lahat patungo sa kalangitan. Si Wang Lin ay lumulutang sa gitna ng bagyo. Ang kanyang buhok ay nagkalat at ang kanyang mga mata ay naging abnormal na pula. Puno siya ng nakamamatay na killing intent. Siya ay naglaho sa kabaliwan. Hindi pa siya naging kasing kabaliw ng ganito. Parang ang kanyang puso ay pinaghihiwalay ng isang kutsilyo. Sa harap niya, ang metal essence sa kanyang 5-element true body ay biglang gumuho dahil sa galit niya. Pagkatapos, ang metal essence true body ay biglang nag-form. Nang lumitaw ang kanyang metal essence true body, ang true body ay lumipad sa ere at ang iba pang bahagi ng 5-element true body ay lumipad din sa ere. Pinagtagpi ang 5 elemento bago kay Wang Lin upang bumuo ng isang kumpletong 5-element true body. Ang 5-element true body ay natatakpan ng 5 kulay na liwanag. Nakasara ang mga mata nito, ngunit bigla itong binuksan, at ang mga mata nito ay puno ng kabaliwan. Si Wang Lin ay tumalon sa ere at ang kanyang buhok ay gumalaw ng walang hangin. Inabot ng kanyang kanang kamay ang kanyang 5-element true body. Ang 5-element true body ay tumalon at nagsanib kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, muling umabot siya ng isang sigaw. Habang siya ay sumisigaw, nagsimulang tumaas ang kanyang cultivation level mula sa huling yugto ng Void Tribulant patungong Peak Void Tribulant. Tiniyak nito na tama ang hinala ni Wang Lin tungkol sa kanyang landas ng cultivation. Dapat sana ay ikinagalak niya ito, ngunit sa mga oras na ito, hindi naramdaman ni Wang Lin ang pagbabago ng cultivation level. Ang tanging naiisip niya ay pumatay papuntang palasyo, patayin ang emperador ng Ancient Dao, at kunin muli si Wan Er. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng isang malupit na aura, at inihampas niya ang kanyang kamay patungo sa lambak. Ang buong lupa ay yumanig at parang ang buong Ancient Dao Mountain ay umalog. Sa ilalim ng kuweba, ang Grand Empyrean Sun ni Wang Lin at ang ulo ng Celestial Ancestor ay umangat. Isang bitik ang lumitaw sa ibabaw ng kuweba at ang Grand Empyrean Sun ni Wang Lin ay nagdala ng ulo palabas sa bitik. Ngunit, sa sandaling iyon, dumating na ang siyam na tao na nakarinig ng mensahe ni Zuan Luo. Ang siyam na sinag ng liwanag ay dumaan sa kalangitan at dumating sa ibabaw ng lambak. Sa isang sulyap, nakita nilang ang lugar na ito ay naglaho. Nakita nila ang bitik at ang bagyong dumaan dito. Sa loob ng bagyo, naroon si Wang Lin. Ang kanyang buhok ay nagkalat at naglalabas ng nakamamatay na killing intent. Binatang Ginoo, ikaw. Ano ang nangyari? Binatang Ginoo, pakiusap, kalmayan mo ang iyong sarili. Ang siyam sa amin ay dumating sa utos ni Lord Zuan upang magtanong. Binatang Ginoo, pakiusap, sabihin mo sa amin. Nagulat ang siyam at ipinagdasal nilang itaas ang kanilang mga kamay kay Wang Lin. Sa loob ng bagyo, ang mga mata ni Wang Lin ay malamig at ang kanyang kanang kamay ay muling inabot ang lupa. Wow! Umabot siya ng sigaw at ang bitik ay lumawak. Isang sinag ng itim at puting liwanag ang lumabas, agad na nagsanib kay Wang Lin. Ang ulo ng Celestial Ancestor ay lumabas bilang isang sinag ng gintong liwanag at itinago sa storage space ni Wang Lin. Matapos gawin ito, biglang humarap si Wang Lin at itinutok ang kanyang mata sa Ancient Dao Imperial City. Ye Dao! Kinagat ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin at hindi na nilinggan pa ang siyam na ito. Tinitigan niya ang palasyo at naglakad patungo roon na parang kidlat. Ngunit, sa paggalaw ni Wang Lin, nagbago ang mga ekspresyon ng siyam at humarap sila upang harangan siya. 7 sa kanila ang bumuo ng mga seal at isang gas ang kumalat mula sa Ancient Dao Temple. Ang gas na ito ay naging isang malaking formation. Hindi nag-atubiling buksan ng siyam ang formation ng Ancient Dao Temple upang harangan si Wang Lin. Tumigil saglit si Wang Lin at tiningnan ng itaas. Ang kanyang mga mata na puno ng dugo ay naglalaman ng nakamamatay na killing intent. Maglakas loob kayong humadlang sa akin. Ang matandang lalaki na may pinakamataas na cultivation level ay tinitigan si Wang Lin nang may takot sa kanyang mga mata.
Ang kanyang balat ay kinakalabit habang pinipiga ang kanyang mga kamay at nagsabi, "Binatang Ginoo, pakiusap, huwag magalit. Kami ay sumusunod sa utos ni Lord Zuan na panatilihin ang binatang Ginoo. Pagdating ni Lord Zuan, maaari tayong magdesisyon." Guro Zuan Luo, si Wang Lin ay nakaramdam ng sakit sa kanyang ulo. Alam niyang si Zuan Luo ang tagapangalaga ng Ancient Dao, at kahit ang kasalukuyang emperador ng Ancient Dao ay pinili ni Zuan Luo, ngunit ngayon ay lumayas kayo. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng pagpapasya. Patitigilan niya ang emperador ng Ancient Dao bago dumating si Zuan Luo upang hindi maging mahirap ang mga bagay para sa kanyang guro. Ito lamang ang tanging landas na maaari niyang tahakin. Ang mga ekspresyon ng siyam ay nagbago nang lumitaw ang isang Grand Empyrean Sun sa likod ni Wang Lin. Ang araw na ito ay mas solid kaysa noong nasa Mount Gudao. Nang lumitaw ang araw, ang mga mata ng siyam na tao ay sumikip. Grand Empyrean. Ito ay isang Grand Empyrean Sun. Siya ay isang Grand Empyrean. Ang siyam sa kanila ay puno ng hindi pagkakapaniwala habang itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at pinaikot. Ang mundo ay umatungal at ang formation sa paligid ng Ancient Dao Temple ay gumuho. Ang siyam ay bumuga ng dugo at tinangay sa epekto. Hindi pinatay ni Wang Lin ang mga ito. Pumailan lang siya bilang isang sinag ng liwanag at mabilis na tumakas palabas ng lambak. Isang sinag ng pulang liwanag ang nagpatuloy na pumatay patungo sa palasyo. Kabanata 2025 Puno ng Galit 4. Ang kabisera ng Ancient Dao, ang lumulutang na lungsod. Karamihan sa lungsod ay buhay na buhay pa rin, at patuloy ang musika na parang isang masayang araw. Ang mga pangyayaring naganap sa paligid ng Ancient Dao Temple ay hindi kumalat ng malayo dahil sa laki ng imperial na lungsod at ang pagiging espesyal ng Ancient Dao Temple. Walang nakapansin na sa gabi bago ang kasal ng emperador ng Ancient Dao, isang malaking pangyayari na magpapaluhod hindi lamang sa Ancient Dao, kundi pati na rin sa buong Ancient Clan, ay magaganap. Ang hindi mabilang na tao mula sa tatlong angkan ay patuloy na umaawit at nagtataas ng kanilang mga baso. Ngunit narinig nila ang isang mahina ngunit malakas na ugong na nagpamaw sa kanilang mga mukha at tinitigan nila ang kalangitan. Ang mga taong tumangala ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga puso at biglang tumayo. Biglang tumigil ang musika ng ang ugong ay nanggaling mula sa malayo. Sa kalangitan, isang sinag ng liwanag na parang meteor ang parang gumagawa ng isang malakas na tunog na parang magpapakilos ng mundo. Habang lumilipad ito, ang kidlat ay nagpayanig sa lupa at mga ripples ang lumitaw sa kalangitan. Parang isang espada ng isda ang lumilipad sa ere na may layunin na hatiin ng kalangitan. Isang hindi maipaliwanag na killing intent ang bumaba mula sa kalangitan. Ang sinumang miyembro ng tatlong angkan na nahawakan ng killing intent na ito ay nayanig at ang kanilang mga mata ay punong-puno ng takot. Pakiramdam nila ay may isang malaking bagay na mangyayari sa Imperial City ng Ancient Dao. Nakakita si Wang Lin ng buhay na palasyo sa kalangitan. Mula sa Ancient Dao Temple hanggang sa lugar na iyon, ilang hinga lamang ang ginugol niya. Ang bilis na iyon ay maihahambing sa spatial bending. Ang palasyo ay may mga limitasyon sa paligid nito, kaya hindi siya makapasok dito ng direkta. Habang tinitingnan ng palasyo, ang imahe ni Limuan ay lumitaw sa mga mata ni Wang Lin. Ang imaheng ito ay nagbigay kay Wang Lin ng pakiramdam na parang pinaghihiwa-hiwalay ang kanyang puso at dumudugo. Pumutok siya ng isang sigaw at tumakbo patungo sa palasyo na parang isang tunay na baliw. Ngunit nang siya ay nasa loob ng 100 kilometro mula sa palasyo, ilang daang anino ang lumitaw at ipinakita na sila ay mga gwardya ng palasyo na nakasuot ng armor. Hindi nagtagal, isang ulap ng usok ang tumaas na parang isang hukbo ng mga kabayong umaatake at halos 10,000 miyembro ng Ancient Dao ang lumitaw. Higit pang mga tao mula sa iba't ibang direksyon ang dumating, bumuo ng isang bilog upang harangan si Wang Lin. Si Lord Wang Lin pala. Isang figure ang lumabas mula sa kalangitan, at nang makita si Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata at naging madilim ang kanyang ekspresyon. Huwag ka bang umalis? Bakit ka pumasok dito? Alam mo bang ito ay kamatayan? Bago siya natapos magsalita, muling pumutok si Wang Lin ng isang sigaw. Umalis kayo. Sinumang humadlang sa akin ay mamamatay. Sumulong si Wang Lin na parang isang mabagsik na hayop. Bumagsak siya ng isang suntok at ang mundo ay umatungal. Ang mga dosenang tao sa harap niya ay nayanig at ang kanilang mga katawan ay pumutok. Nagsimula na ang piging ng pagpatay. Ang unang batch ng mga napatay ay simula pa lamang. At sa sandaling iyon, 9 na sinag ng liwanag ang dumating mula sa likod ni Wang Lin. Sila ay ang 9 na tao sa ilalim ni Zuan Luo. Nang makita nila si Wang Lin na pumatay, pumuti ang kanilang mga mukha. Agad, ipaalam sa emperador. Si Wang Lin, nais niyang patayin ng emperador. Bagamat ang matandang lalaki na may pinakamataas na antas ng cultivation ay sumusunod kay Zuan Luo, ang kanyang pagkahilig sa kapangyarihang imperial ay nagudyok sa kanya na hindi sundin ang utos ni Zuan Luo. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng 10,000 gwardya sa palasyo ay nagbago ng malaki.
Nabigla sila sa suntok ni Wang Lin ngunit nagising sila sa mga salitang iyon. Ngunit, huli na. Ang mga tunog ng kulog at mga malungkot na sigaw ay umabot sa kanilang pandinig. Patuloy na naglakad si Wang Lin, at sinumang hamarang sa kanya ay namatay sa isang malupit na kamatayan. Ang 9 na tao sa ilalim ni Zuan Luo ay kumagit ng kanilang mga ngipin at nagmamadaling lumapit kay Wang Lin. Gumamit sila ng isang hindi kilalang spell upang magpakita sa harap ni Wang Lin at biglaang nagpasya na umatake. Sa 9 sa kanila, kung pipiliin ang pagitan ni Zuan Luo at ng kapangyarihang Imperial, hindi sila magdadalawang isip na piliin ang kapangyarihang Imperial. Hinahanap niyo ang kamatayan. Hindi nais ni Wang Lin na patayin ang 9 na ito, ngunit ilang beses na nilang sinubukang hadlangan siya. Nang lumitaw sila sa harap ni Wang Lin, isang flash ng killing intent ang sumat sa kanyang mga mata. Inihampas niya ang kanyang kanang kamay at isang malaking marka ng palad ang lumitaw. Ito ay ang War Spirit Print. Sa sandaling lumitaw ang marka, 79 na after images ang lumitaw, pagkatapos ay sa isang kisap mata, lalong dumami ito, hanggang sa umabot ng 121 after images. Pagsamasamahin silang lahat, at isang ika-6 na daliri, ika-7 daliri, ika-8 daliri, ika-9 na daliri, hanggang sa lumitaw ang ika-10 daliri. Isang palad na may 10th daliri ang dumaan patungo sa kanila. Ang 9 na tao ay kumagit ng kanilang mga ngipin at ang sinaunang lakas sa kanilang mga katawan ay sumabog upang pigilan ito. Isang malakas na tunog ng kulog ang umabot sa harap ng palasyo. Habang ang mga tunog ng kulog ay umabot, ang 9 sa kanila ay sumigaw at hindi na kayang pigilan. Sa sandaling naabot sila ng palad, ang kanilang mga katawan ay gumuho at ang 9 ay namatay. Habang sila ay namamatay, ang palad ay hamampos ng pasulong at ang mga gwardya na hamarang dito ay namatay. Agad na napuno ng amoy ng dugo ang lugar. Kung ito ay sa Celestial Clan na Imperial City, ang sinumang makakita nito ay magsisipag takbuhan. Hindi sila papasok upang mamatay kung alam nila ang pagkakaiba ng lakas. Ngunit, dito sa Ancient Clan, kung saan ang kapangyarihang Imperial ay kataas-taasan, ang iba pang mga gwardya ay nagsimulang sumugod na parang mga baliw at sinunog ang kanilang dugo upang pigilan ang palad na ito. Ang palasyo na 100 kilometro ang layo ay patuloy na masaya tulad ng dati. Ang mga hindi mabilang na tao ay patuloy na dumadalo upang uminom at batiin ang emperador ng Ancient Dao. Ang emperador ng Ancient Dao ay patuloy na nakangiti at paminsan-minsan ay tumatawa ng malakas. Tahimik na nakaupo si Songji sa tabi niya, ang kanyang ulo ay nakayuko, nag-iisip ng isang bagay. Gayunpaman, tinitingnan siya ng emperador ng Ancient Dao nang may nakakalokong ngiti. Masaya siya ngayon. Sa katunayan, matagal na niyang hindi naranasan ang ganitong saya. Siya ay 70% sigurado na si Wang Lin at ang kaluluwa ay magkakilala. At mula sa hitsura ni Wang Lin, hindi simpleng relasyon ang mayroon sila, na parang magkadaw partner. Tuwing naiisip niya ito, nagsisimula siyang tumawa at uminom ng isang baso ng alak. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na ito. Mamaya, kapag dumating ang oras upang maglaro sa kanyang Empress, ipagpapalagay niya ang masakit na ekspresyon ni Wang Lin. Anong karapatan mo upang makuha ang Soul Blood? Ako ang inapo ng Ancient Ancestor. Anong karapatan mo na maging disipulo ni Zuan Luo nang magmakaawa ako ngunit tinanggihan pa rin ni Zuan Luo? Anong karapatan mo? Isa ka lamang isang langaw mula sa isang kuweba, isang barbaro. Paano mo ako kayang tapatan, isang henyo tulad ko? Ngayon ay pupunta ka pa sa aking Ancient Dao at hindi ka magyuyuko sa aking harapan. Wang Lin, may lakas ka ng loob. Hindi mo ako tinitingnan bilang mahalaga. Hindi ko alintana kung anong antas ng cultivation ka. Sa Ancient Clan, kailangan mong magyuko kapag nakita mo ako. Kung hindi ka magyuko, ayos lang. Pagkatapos ng seremonya bukas, maglalaro ako sa aking Empress, tingnan ko kung paano matitikman ang iyong babae. Mula sa hitsura niya, tila siya'y naghahanap ng matagal, ngunit hindi niya alam na ang babaeng hinahanap niya ay narito lamang sa tabi ko at siya ang aking Empress. Nang maisip ito ng emperador ng Ancient Dao, itinaas niya ang kanyang baso at nagsimula muling tumawa. Habang nakikita ng emperador ng Ancient Dao na tumatawa ng walang dahilan, ang mga tao sa plataporma ay nagtataas ng kanilang mga baso na may mga ngiti. Ngunit bago pa nila inumin ang mga baso ng alak na iyon, at hindi pa natatapos ang pagtawa ng emperador ng Ancient Dao, narinig nilang lahat ang isang malakas na ugong mula sa labas ng palasyo. Nang marinig ang ugong, ito ay muffled, ngunit ito ang nagdulot ng paghinto ng ingay dito. Lahat ng tao ay agad na tumingin sa pinagmulan ng ugong. Gayunpaman, dahil sa pagharang ng Divine Senses sa loob ng palasyo, tanging malabo lamang ang nakita nila. Higit pa rito, may isang matinding aura na humahadlang sa lahat ng Divine Senses sa lugar na iyon, kaya't kahit ang emperador ng Ancient Dao ay hindi nakakita ng anuman. Walang masama. Dahan-daang sinabi ng emperador ng Ancient Dao. Inilapit niya ang baso ng alak sa kanyang bibig at kumuha ng isang lagok. Ang kanyang pagkilos ay nagpakalma sa mga tao sa plaza at sa mga plataporma.
hindi sila nag-aalala, dahil ito ay ang Ancient Dao Imperial Palace, ang sentro ng Ancient Dao. Malakas ang proteksyon dito, hindi nila akalaing may sinuman na makakapasok dito at makakaligtas. Muling naging masigla ang plaza at muling umalingaw-ngaw ang mga pagbati. Ngunit habang ang mga ugong mula sa labas ay lumalakas, nagkaroon ng katahimikan. Walang nakapansin na ang kamay ng emperador ng Ancient Dao ay kaunti na lang ang nanginginig habang ibinababo niya ang baso ng alak. Nagkunot siya ng noo at tinitigan ang malayo. Dahan-daang sinabi ng emperador ng Ancient Dao na saan ang mga gwardya. Habang nagsasalita siya, ang 108 Genes ay tumayo at lumuhad sa isang tuhod sa harap ng emperador ng Ancient Dao. Lumabas kayo at patayin ang istorbo, dalhin ninyo ang kanyang ulo. Tulad ng inyong utos. Sabay-sabay na sinabi ng 108 Genes. Ang kanilang mga tinig ay nagsanib at naglabas ng isang malakas na alon ng killing intent. Sila ay naging 108 sinag ng liwanag at ang 108 Genes ay tumakbo palabas ng palasyo. Matapos lumipad ang 108 Genes, sinabi ng emperador ng Ancient Dao, ipapadala ang Empress upang magpahinga. Dalawang anino ang lumitaw sa likuran ni Song Ji at yumuko sa kanya. Tumayo si Song Ji at lalong naging malabo ang kalituhan sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa lugar kung saan nagmumula ang mga ugong. Ang mga salitang, "One-er," ay patuloy na umaalulong sa kanyang isipan. Hindi ka pa ba aalis? Nagkunot ng noo ang emperador ng Ancient Dao at tinitigan si Song Ji ng malamig at walang pusong titig. Si Song Ji ay tila natatakot. Ang kanyang katawan ay nanginginig at siya yumuko. Papunta siya sa likuran ng dalawang anino ng isang malakas na sigaw ang umabot sa kanila. Parang malapit lang, parang nasa labas lang ng plaza. Habang umabot ang sigaw, biglang tumingin ang emperador ng Ancient Dao at nagbago ang kanyang ekspresyon ng malaki. Nakita niyang ang mga figure ng 108 Genes ay tinangay pabalik, bumuga ng dugo, at ang kanilang mga katawan ay sumabog sa kalangitan at tanging isa lamang ang hindi namatay. Bumagsak siya sa lupa at lumuhod sa harap ng emperador. Nagbigay siya ng matinding sigaw na umabot sa buong plaza habang bumuga siya ng dugo. Si Wang Lin. Nais niyang patayin ng emperador. Kabanata 2026 Puno ng galit 5. Ang matalim na sigaw na iyon ay yumanig sa buong plaza at sa lahat ng naruroon sa mga plataporma. Malaki ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Hindi pa rin nila matanggap na si Wang Lin, na nasa mababang kalagayan ng pag-iisip at bagong umalis, ay babalik sa ganitong maikling panahon upang patayin ang emperador ng Ancient Dao. Ngunit ang pagkamatay ng 107 Genes at ang kanilang mga nagputok na katawan ay patunay sa katotohanan ng pahayag. Bago pa makapag-react ang mga tao sa sigaw, isang mas malakas na sigaw ang muling umalangaw-ngaw. Isang higanting kamay na may sukat na 1,000 talampakan ang dumating. Ang imprint ng kamay na ito ay kakaiba, mayroon itong 10 mga daliri. Nang ito ay lumapit, isang berdeng liwanag ang lumitaw sa paligid ng plaza at nakipagbanggaan sa imprint ng kamay. Isang malalakas na ugong ang umalangaw na yumanig sa buong palasyo. Ang kamay na may 10th daliri ay naglaho, ngunit ang berdeng liwanag na kortina ay malupit na kumilos at nagkabasag-basag, nagkawatak-watak na parang mga pira-piraso. Isang alon ng dugong hangin ang dumaan mula sa labas ng plaza at pumasok sa tahimik na plaza. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa lugar kung saan naglaho ang imprint ng kamay. Para silang haharap sa isang matinding kaaway. Mapatla ang mukha ng emperador ng Ancient Dao. Kinurot niya ang kanyang mga kamao at titig na titig sa lugar kung saan nawawala ang imprint ng kamay, at ang mga mata niya ay puno ng galit. Tumingin din si Song Ji sa direksyon na iyon. May dumaan na kalituhan sa kanyang mga mata, at sabay, ang kanyang puso ay nanginginig, na para bang may isang alaala na nais magising. Ang dalawang anino na inutusan siyang isama ay tila nakalimutan ng utos ng emperador ng Ancient Dao. Ang kanilang mga mata ay lumaki at ang kanilang mga puso ay parang bumagsak, habang tinitingnan nila kung saan naglaho ang kamay. Isang makapal na ulap ng dugong misto ang gumagalaw sa lugar na iyon. Isang nakakagulat na tanawin. Ang tunog ng mga yapak ay umabot mula sa ulap ng dugo patungo sa tahimik na plaza. Habang ang tunog ay dumating mula sa ulap ng dugo, nang ito ay pumasok sa pandinig ng lahat, parang ang bawat hakbang ay tinatapakan ng kanilang mga tibok ng puso. Ito ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng pagkasupres, at isang takot ang dumating mula sa ilalim ng kanilang mga puso. Habang papalapit ang mga yapak, ang mga tao mula sa 3 angkan sa mga plataporma ay walang kaalam-alam na umatras. Pakiramdam nila ang bagay na lalabas mula sa ulap ng dugo ay isang mabagsik na sinaunang hayop na mag-uubos sa mundo at magpapapatay sa lahat ng buhay. Sa katahimikan na ito, biglang nagsalita ang emperador ng Ancient Dao, patayin ng lalaking ito. Ang kanyang tinig ay kalmado, walang panginginig, na parabang nananatili pa siyang kalmado. Ngunit kung titingnan mo ang kanyang mukha, makikita mong sa likod ng galit sa kanyang mga mata, may takot na naruroon. Pagkatapos magsalita ang emperador ng Ancient Dao, higit sa 100 anino na parang usok ang lumitaw mula sa palasyo.
Ang mga aninong ito ay tumakbo papunta sa ulap ng dugo at agad na nagsimulang magsara. Nang pumasok ang mga anino sa ulap ng dugo, isang nakakatakot na sigaw ang umabot. Ang mga sigaw ay sobrang kaunos-lunos at unti-unting nawala ang isa-isa. Bagaman nawala ang mga sigaw, ang mga echo nito ay nanatili sa puso ng mga tao. Ito ang nagpalungkot palalo sa emperador ng Ancient Dao. Bakit hindi ninyo pa dinala ang Empress? Laminga ang kanyang ulo at tumingin sa dalawang anino sa likuran ni Song Ji. Ang mga ito ay nanginginig at mabilis na tumango. Ang dalawa ay kumilos at naging isang vortex na pinalibutan si Song Ji. Ang vortex ay rumusyang papunta sa palasyo. Ngunit sa sandaling ito, isang malamig at galit na sigaw ang dumaan mula sa ulap ng dugo. Maglalakas loob kayo. Ang tinig na ito ay naglalaman ng isang knuckle-chuan na lakas at nagdulot ng panginginig sa katawan ng dalawang tao sa loob ng vortex. Ang tinig na ito ay punong-puno ng takot, at naramdaman nilang parang may kalamidad na babagsak sa kanila kapag gumawa pa ng isang hakbang. Sa sandaling tumigil sila at bumalik sa pagiging dalawang anino, isang malabong anyo ang lumitaw sa ulap ng dugo. Habang ang kanyang mga yapak ay umabot, ang anyo ay lumabas mula sa ulap ng dugo. Ang sandaling lumabas ang anyo, ang mga mata ng lahat ng naruroon ay nakatutok sa kanya. Nang malinaw nilang makita ang anyo, ang mga hinga ng lahat ay umabot. May puting buhok siya at puting kasuotan, ngunit ngayon ay nababalutan na ng dugo ang kanyang puting kasuotan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at naging kulay dugo na. Si Wang Lin. Pinatay niya ang bawat hakbang at nagpatay ng marami sa kanyang daraan patungong palasyo. Ito ang pangalawang pagkakataon na bumalik siya dito ngayon. Noong una, nagpunta siya upang magbigay ng isang congratulatory gift mula sa kanyang guro, ngunit ngayon ay narito siya upang kunin ang isang tao. Wang Lin, ano ang balak mong gawin? Ang emperador ng Ancient Dao ay nakatingin kay Wang Lin mula sa kabila ng plaza at sa halos 100,000 katao mula sa 3 angkan. Lumabas si Wang Lin mula sa ulap ng dugo. Hindi siya tumingin sa emperador ng Ancient Dao, kundi tumingin ng malumanay kay Song Ji, na ang mga mata ay puno ng kalituhan. Kukunin ko siya. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinutok kay Song Ji. Pagkatapos, tinitigan niya ang emperador ng Ancient Dao ng malamig. Ang puso ng emperador ng Ancient Dao ay kumabog at ang kanyang mukha ay naging mapatlas sa titig ni Wang Lin. Ngunit, agad itong naging galit na walang katapusan. Siya ang emperador ng Ancient Dao, isang kataas-taasang nilalang sa Ancient Dao, isang inapo ng Ancient Ancestor, isang ipinagmamalaking henyo ng kalangitan. Kinikilala siya ni Grand Empyrean Gu Dao. Walang sino man ang makakapagpas siya kung siya ay mabubuhay o mamamatay, ang kanyang kalooban ay kalooban ng Ancient Dao. Ngayon, sa araw bago ang kanyang malaking kasal, isang tao na itinuring niyang langgam at matinding nainggit siya ay nais ang kanyang empress. Ito ay nagpasaya sa kanya sa galit. Wang Lin, ikaw ay disipulo ni Lord Xuan at ang magiging tagapagtanggol ng Ancient Dao. Lagi kita pinangalagaan. Ayaw mong magpatira pa, kaya hindi kita pinilit. Ayaw mong dumalo sa handaan, kaya pinayagan kita umalis. Pinangalagaan kita ng mabuti, ngunit ngayon ay pinatay mo ang mga miyembro ng Ancient Dao at pumasok sa lugar na ito. Ngayon nais mong kunin ang aking empress sa harap ng lahat. Wang Lin, lumabas ka na. Paano mo pinapalakas ang Ancient Dao? Kitang-kita mong nais mong sirain ang Ancient Dao ko. Isang kasuklam-suklam na tao, dapat malaman ng lahat. Hinampas ng emperador ng Ancient Dao ang kanyang kamay at sumigaw, halina, patayin si Wang Lin at dalhin sa akin ang kanyang ulo. Sabay tingin sa Ancient Dao Temple na may malungkot na ekspresyon. Tahimik na isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Upang hindi mapalungkot ang kanyang guro, pinilit niyang kalmadohin ang sarili nang dumating siya. Binibigyan niya ng pagkakataon ng emperador ng Ancient Dao. Kung ibibigay ng emperador si Song Ji, maaaring may pagkakataon ng pagtubo sa pagitan nila, ng kanyang guro, at ng Ancient Dao. Ngunit ngayon, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay sumek. Kung hindi kayo papayag, patay kayo. Sumigaw si Wang Lin at umaban. Nang itaas niya ang kanyang paa, lahat ng mga miyembro ng Ancient Dao ay nagmamadaling sumugod kahit na alam nilang hindi sila makakalaban. Sa utos ng emperador ng Ancient Dao, sumugod sila at lumabas ang killing intent sa kanilang mga puso. Sa Ancient Clan, ang kapangyarihan ng imperyo ay pinakamataas at ang mga salita ng emperador ng Ancient Dao ay lahat. Sa kanilang mga mata, si Wang Lin ay nagtataksil sa Ancient Clan at kailangang patayin. Humarap sa kabaliwan ng mga taong sumusugod sa kanya, si Wang Lin ay nagpatuloy at ang malalakas na ugong ay umalangaw-ngaw. Sino man ang hamarang sa kanya, anuman ang kanilang pagkakakilanlan o antas ng pagsasanay, ay bumagsak sa mga pira-piraso ng laman at dugo sa kanyang harapan. Sa isang sandali, maraming tao ang namatay, ngunit mas marami pang tao ang sumugod. Pati na rin ang ilang mga miyembro ng ibang dalawang angkan ay nagdesisyong magtangkang sumugod kay Wang Lin.
Si Wang Lin ay ilang daang libong talampakan mula sa palasyo kung saan naroon ang emperador ng Ancient Dao. Si Wang Lin ay mabilis na lumapit sa palasyo na parang isang bagyong dumaan at patuloy ang malalakas na ugong. Sino man ang hamarang sa akin ay mamamatay. Sumigaw si Wang Lin at nagbigay ng isang suntok. Ang mga dosenang miyembro ng Ancient Dao sa kanyang harapan ay namatay. Kasabay nito, sa plaza, isang higanting anino ang lumitaw sa likod ng bawat miyembro ng Ancient Dao. Libu-libong sinaunang Diyos, demonyo, at diablo ang lumitaw. Nagsisigaw sila at sumugod patungo kay Wang Lin. Hindi tumigil si Wang Lin, at sa sandaling ito, isang Ancient Dao na anino ang lumitaw sa likuran niya. Ang anino na ito ay parang sumusuporta sa buong mundo, at siya ay nagwalas ng kanyang kamay pagkatapos lumabas ang anino. Habang siya ay nagwalas, ang higanting anyo sa likod niya ay nagwalas din ng kamay at nagsimula ng isang kabaliwang pagsabog ng lahat ng aninong sumugod patungo kay Wang Lin. Ang malalakas na ugong ay umabot sa buong palasyo at hindi mabilang na mga bitik ang lumitaw sa lupa. Maging ang langit ay tila malulupig. Ang libu-libong anino ng Ancient Dao ay bumagsak at ang libu-libong miyembro ng Ancient Dao ay sumabog. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin at ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Patuloy siyang naglakad pasulong, at sa isang kisap mata, naruroon na siya sa sentro ng plaza. Mas malapit pa siya sa emperador ng Ancient Dao. Patalim ang tambol at aktibahin ang Flying City Formation. Tawagin ang lahat ng miyembro ng angkan sa palasyo upang wasakin ang taong ito. Ang takot ng emperador ng Ancient Dao ay lalong lumakas. Siya'y umatras ng ilang hakbang at sumigaw. Sa sigaw na ito, walang katapusang mga figure ang lumipad mula sa kailaliman ng palasyo at mabilis na nagsugod sa palasyo. Ang lahat ng nasa loob ng palasyo ay nagtipon. Di nagtagal, bang, 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 ang tunog ng tambol ay umabot sa buong kalangitan. Ang langit ay nagbago ng kulay at ang tunog ay kumalat sa buong lungsod. Ang tunog ng tambol ay umabot sa buong mundo at ang ekspresyon ng bawat miyembro ng Ancient Dao ay malaki ang pagbabago. Ang tambol na ito ay kakaiba kumpara sa mga naunang tunog. Naglalaman ito ng isang kakaibang lakas at nangangahulugang ang Ancient Dao Imperial Palace ay nahaharap sa isang krisis. Ang bawat miyembro ng Ancient Dao na makarinig ng tunog na ito ay kailangang magbigay ng buhay upang ipagtanggol ang Ancient Dao. Kasabay nito, ang mga ilaw ng transfer array ay lumitaw sa daan-daang lugar sa buong lungsod. Ang bawat transfer array ay magpapahintulot sa mga tao na makarating sa palasyo sa pinakamabilis na oras. Kabanata 2027 Puno ng Puot 6. Umalis, umalis, umalis. Tila nabaliw si Wang Lin at patuloy na sumuntok habang naglalakad siya pasulong. Kakaunti lang ang mga taong nakipagsabayan sa kanyang mga suntok at agad na namatay. Hindi makita ni Wang Lin ang mga figurang sumugod sa kanya habang napapaligiran ng napakaraming tao. Mas maraming tao ang dumating habang nag-flash ang mga transfer array. Nagulat silang lahat saglit bago sila sumugod kay Wang Lin nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, nakikita lamang ni Wang Lin ang figure ni Wan Er sa palasyo sa harap niya. Habang parami ng parami ang mga tao ay dumating, ganap nilang hinarangan ang paningin ni Wang Lin. Sa paglipas ng panahon, nagpakawala si Wang Lin at tumalon sa hangin. Imposibleng mag-teleport o gumamit ng spatial bending dito. Nang tumalon si Wang Lin sa ere, naging itim ang kalahati ng kanyang buhok. Sa sandaling lumitaw ang kadiliman na ito, ang Grand Empyrean Sun outline ni Wang Lin ay lumitaw sa kanyang likuran, na naging sanhi ng panibagong araw na lumitaw sa kalangitan. Sa sandaling lumitaw ang araw na ito, ang ekspresyon ng sinaunang Dao Emperor ay nagbago ng gusto at siya ay napuno ng hindi paniniwala. Nawala siya sa sarili at napabulalas. Grand Empyrean. Hindi lamang siya, ngunit mayroon na ngayong 10,000 miyembro ng sinaunang Dao na nakapalibot kay Wang Lin, at nang makita nila ang kakaibang itim at puting araw na ito, gamulong ang kanilang isipan. Grand Empyrean. Siya, isa talaga siyang Grand Empyrean. Sa di kalayuan, natuwa si Prince Jido nang makita niya ito. Hinintay niya ang araw na ito, at sa sandaling ito, umatras siya habang inisya ng sinaunang Dao Emperor. Ang sinaunang Dao ay umakit ng malaking kapahamakan, lahat ay dahil sa magulo na emperador na ito. Tuwang-tuwa si Prince Jido habang lumalawak ang itim at puting araw ng Grand Empyrean, na naglalabas ng walang katapusang liwanag. Kasabay nito, nagpakawala si Wang Lin ng dagandong at itinaas ang kanyang kanang kamay na parang itinataas niya ang kanyang Grand Empyrean Sun. Kumaway siya sa libu-libong miyembro ng Ancient Dao na humaharang sa kanya. Sa alon na ito, lumipad sa lupa ang Grand Empyrean Sun na parang bulalakaw. Napalitan pa ng alulong mula sa araw ang tunog ng mga tambol. Umalingaw-ngaw ang malalakas na dagandong nang kumalat ang malakas na shockwave. Ang lahat ng naantig ng shockwave na ito ay namatay at ang kanilang mga katawan ay naging abo. Ang kapangyarihang ito ay sumabog sa plaza sa harap ng palasyo. Ang lupa ay gumuho at ang mundo ay nanginig. Hindi mabilang na mga platform na lumilipad sa kalangitan ng nagkawatak-watek.
Karamihan sa 10,000 miyembro ng Ancient Dao Clan ay nawala na parang tinangay sila ng malakas na hangin. Matapos masira ang lahat, ang araw ng Grand Empyrean ay lumipad patungo sa palasyo. Sa sandaling ito, isang anino ang lumitaw. Isa itong matanda na nakasuot din ng royal robe. Nagbigay siya ng pressure nang hindi nagpahayag ng galit, at itinaas niya ang kanyang kanang palad upang harapin ang araw ng Grand Empyrean. Ang matandang lalaki ay nakatayo 60,000 talampakan mula sa palasyo, at sa likod niya ay halos 1,000 makapangyarihang miyembro ng palasyo, kabilang ang 72 santo, 36 fiends, 18 hari, at 9 na immortal general. Hindi pa sila sumasali sa labanan noon dahil nagbabantay sila sa palasyo. Sa sandaling lumitaw ang matandang lalaki, ang 1,000 katao ay nagsiwalat ng matinding pananibik. Maging ang sinaunang Dao Emperor ay naging magalang. Sa sandaling nabangga ng palad ng matanda ang araw ng Grand Empyrean, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagmula sa kanyang katawan ng mga popong sound at ang kanyang buhok ay hinaypan pabalik. Napaubos siya ng isang subo ng dugo nang napaatras siya at nagpakawala siya ng dagandong. Gamit ang aking dugo, ina-activate ko ang Great Restriction ng Ancient Clan. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita, isang madilim na liwanag ang lumabas mula sa dugong kanyang naubo. Nagkalat ito mula sa isang malaking light curtain. Ang magaan na kurtinang ito ay parang pader na lumitaw sa harap ng matanda. Ito ay walang katapusan at hinaranggan nito ang lahat. Sa sandaling lumitaw ang light curtain, bumangga ito sa Grand Empyrean Son ni Wang Lin. Lumikha ito ng dumadagandong na umalingaw sa buong imperial na lungsod at dahan-daang naglaho. Ang parisukat ay mukhang kakaiba ngayon. Lahat ng nasa labas ng light curtain ay nawasak at nasira, ngunit lahat ng nasa likod ng kurtina ay nanatiling pareho. Gayunpaman, paano madaling maharangan ang araw ng Grand Empyrean? Ang liwanag na kurtina ay kumislap ng ilang beses matapos harangin ang araw ni Wang Lin ng Grand Empyrean at pagkatapos ay nabasag. Samantalang ang matanda, mapot na ang mukha at naging abo ang kanang braso. Umubo ulit siya ng dugo at parang nanlata. Ang kanyang katawan ay tinamaan ng isang malakas na puwersa at siya ay napabalik sa tabi ng sinaunang Dao Emperor. Ama! Agad na sumigaw ang sinaunang Dao Emperor, tinulungang makatayo ang matanda. Gayunpaman, ang matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi pinansin ang kanang braso na nawala sa kanya. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at sinampal ang sinaunang Dao Emperor. Sa isang putok, isang marka ng 5 daliri ang lumitaw sa kanang bahagi ng mukha ng sinaunang Dao Emperor. Scram! Pinukaw mo ang napakalakas na kaaway para sa aking sinaunang Dao para lang sa isang babae. Bakit hindi ka mamatay? Pupunta talaga ako sa Mount Gudao para makita si Grand Empyrean Gudao para magtatag ng bagong emperador. Halatang galit na galit ang matanda at parang kulog ang boses. Nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ng sinaunang Dao Emperor at hinawakan niya ang kanyang mukha. Lumuwa siya ng isang subo ng dugo at malungkot na tumingin sa matanda. Ama, harapin mo muna ang usapin sa amin. Sa ibang bagay, hindi mo kailangang mag-alala. Salamat kay Grand Empyrean Gudao, hindi ako maaaring mamatay. Malamig ang mga salita ng sinaunang Dao Emperor. Ikaw. Nagalit ang matanda, ngunit lumingon siya at tinitigan si Wang Lin na naglalakad palapit. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Bukod sa halos 1,000 katao sa harap ng malaking bulwagan at sa mga tao ng iba pang 2 angkan na nagkalat, ang plaza ay walang laman. Napuno ito ng dugo na magiging ilog. Lumakad si Wang Lin sa lupa at tinapakan ng dugo. May halos 1,000 katao lamang sa pagitan niya at ng palasyo, ngunit maraming makapangyarihang tao sa kanila. Lumipat ang tingin ni Wang Lin sa 1,000 tao sa templo, ang matandang lalaki, ang sinaunang Dao Emperor, at gayon din si Song Ji na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ni Song Ji ay napuno ng kalituhan at may bahid ng pakikibaka. Sa di kalayuan, ang mga sinag ng liwanag ay lumipad mula sa palasyo at pumasok mula sa lahat ng direksyon. May hindi bababa sa 10,000 tao, at habang lumiliwanag ang mga transfer array, mas marami pang miyembro ng sinaunang Dao ang dumating. Ito ang kabisera at imperial na lungsod ng sinaunang Dao. Mayroong hindi mabilang na mga tao dito, at ngayon na ito ay ang kasal ng emperador, ang bilang ng mga tao dito ay mas marami pa. Gaano man kalakas si Wang Lin, kahit na maihahambing siya sa isang Grand Empyrean, mapapagod pa rin siya sa isang punto kung siya ay napapalibutan. Isa pa, ito ang palasyo. Maraming pormasayon dito, at malamang na may mga relikya pa na iniwan ng sinaunang ninuno. Para itong isang mortal na naglalakad sa yungib ng tigre. Ngunit walang pakialam si Wang Lin sa alinman sa mga ito, ang tanging nasa isip niya ay alisin si Wan Er. Ang ama ng sinaunang Dao Emperor ay lumakad sa tabi ni Song Ji at umungol kay Wang Lin, tumigil ka. Kung hahakbang ka pa, papatayin ng matandang ito ang babaeng ito. Namutla ang mukha ni Song Ji, ngunit hindi siya nagpahayag ng takot. Puno pa rin ng kalituhan ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Wang Lin.
Ang kanyang mga alaala ay tila malapit ng magising, ngunit isang selyo ang naging dahilan upang hindi niya maalala. Huminto si Wang Lin at hindi pa rin tumitingin ang kanyang tingin sa matanda. Tinitigan niya ang babae ng may maamong titig, ngunit ang mga salita niya ang nagpakilig sa puso ng matanda. Kung mamatay siya, aalis ako. Ngunit gugugol ko ang natitirang bahagi ng buhay upang matiyak na ang sinaunang daw ay titigil na sa pag-iral at gawin ng 3 sinaunang angkan sa 2 sinaunang angkan. Kaya ko, dahan-dahang sabi ni Wang Lin. Gaya ng sinabi niya, sa lakas niya, kaya niya. Ang layunin ng pagpatay sa loob ng mga salitang iyon ay ginawa ng matanda na dilaan ang kanyang mga labi. Medyo nanginginig ang kanyang kaliwang kamay, at naniniwala siyang magagawa ito ni Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng layunin ng pagpatay, ngunit sumuko siya sa pagpatay sa babae. Pagkatapos ng lahat, sa babaeng ito lamang sila magkakaroon ng pagkakataong patayin si Wang Lin. Bago siya dumating, dinurog na niya ang jade para ipaalam kay Grand Empyrean Gu Dao. Nangangahulugan ito na ang maharlikang pamilya ay nasa panganib at nangangailangan ng proteksyon ni Grand Empyrean Gu Dao. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, hindi na siya nagsalita at naglakad pasulong patungo sa 1,000 tao sa harap niya habang 10,000 pa ang sumugod. Patayin! Habang naglalakad si Wang Lin patungo sa 1,000 katao, ang 72 santo ng sinaunang Dao ay nagpakawalan ng nagkakaisang dagendong. Pinangunahan nila ang daan-daang miyembro ng angkan patungo kay Wang Lin. Sa pagsara nila, itinaas ng 72 santo ang kanilang mga kanang kamay at binasag si Wang Lin. Sa likod nila, 72 malalaking anino ang lumitaw at binomba si Wang Lin. Lumitaw ang kabaliwan sa mga mata ni Wang Lin. Hindi siya umatake, ngunit ibinuka ang kanyang bibig at umungal sa 72 santo. Sa dagendong na ito, ang anino ng sinaunang Dao sa likod niya ay bamukarin ang bibig nito at naglabas ng dagendong. Ang dagendong na ito ay naglalaman ng lahat ng cultivation ni Wang Lin at ang kanyang sinaunang cultivation, kasama ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwang dugo. Ang sound wave na ito ay bumangga sa 72 santo. Bagamat ang 72 banal ay hindi mahina at sama-samang sumalakay, lahat sila ay bumagsak bago ang dagendong ni Wang Lin. Sa sandaling sila ay namatay, si Wang Lin ay gumalaw na parang bagyo at pinatay ang kanyang daan patungo sa mga taong nasa harapan niya. Nagmamadaling sumulong na parang baliw, hinawakan niya ang ulo ng isang tao gamit ang kanyang kanang kamay at dinurog iyon. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kaliwang kamay at pinatay ang isa pa. Matapos patayin ang isa pa, ibinuko niya ang kanyang bibig at isang sinag ng pulang ilaw ang lumipad. Ito ay ang tibak ng dugo, at pumatay ito ng 12-dosenang mga tao. Sumunod si Wang Lin, at ngayon ay wala pang 30,000 talampakan ang layo niya mula sa palasyo. Mayroong 36 na sinag ng dugo na lumilipad patungo kay Wang Lin. Sila ang 36 na fins. May isang flash ng lamig sa mga mata ni Wang Lin at ang kanyang kanang kamay ay nakabuo ng selyo. Lumitaw ang berdeng usok sa paligid ng kanyang 5 daliri. Ang usok ay umiikot sa kanyang mga daliri, at nang kumalat ang mga ito, isang napakalaking apoy ang lumitaw. Ito ay ang extreme fire ng 8 Extreme Dao. Gayunpaman, bago gamitin ni Wang Lin ang spell na ito, isang buntong hininga ang dumating mula sa langit at lupa. Ang buntong hininga na ito ay puno ng kalungkutan, pagkabigo, at isang pakiramdam ng kalungkutan at panghihinayang. Wang Lin. Nanginig ang katawan ni Wang Lin. Kabanata 2028 Puno ng galit 7. Habang naglalakad si Wang Lin sa loob ng palasyo, napapaligiran ng libu-libong tao, narinig ang buntong hininga mula sa kanyang guro, si Zuan Luo. Ilang sandali bago iyon, sa isang bundok na malayo mula sa lungsod imperial ng Ancient Dao, may ibang nangyayari. Ang loob ng bundok ay ganap na hollow, ngunit mula sa labas, hindi kahit ang mga Grand Empyrean ay makakapansin nito. Sa loob ay may isang napakalaking pormasayon, isang pormasayon na sobrang komplikado na magdudulot ng kalabuan sa paningin ng sinuman na titingin dito. Ang pormasayon ay naglabas ng puting liwanag at patuloy na kumikislap. Nagbibigay ito ng kakaibang pakiramdam, at sa gitna ay nakaupo ang isang malabong anyo na tinatakpan ng 7 kulay ng liwanag. Ang anyo ay gumagawa ng mga seal at inilalagay ang mga ito sa pormasayon. Habang dumadapo ang mga 7 kulay ng seal, isang ilusyon ang lumitaw sa loob ng pormasayon. Ang ilusyon ay isang miniature ng Ancient Dao Imperial Palace. May mga itim at puting tuldok na kumakalat sa miniature ng palasyo. May 10,000 itim na tuldok, ngunit kumpara sa mga puting tuldok, ito ay mababa pa rin. Ang mga puting tuldok ay halos sumasakop sa buong palasyo at patuloy na dumarami. Mayroong 1,000 puting tuldok, at ito ay pumapalibot sa nag-iisang pulang tuldok. Ang pulang tuldok ay nababalot ng isang amoy ng dugo at hindi kumikilos. Ang itim ay kumakatawan sa mga patay na kaluluwa at ang puti ay para sa buhay. Ang pulang tuldok na ito ay si Wang Lin. Wang Lin, magkikita tayo muli. Ang malabong 7 kulay ng anyo ay ngumiti at isang mahina ngunit malalim na tinig ang umalingaw. Inanad ko noon ang
Bahagi ng kanyang kaluluwa at ibinigay ito sa Ancient Dao Emperor. Talaga nga at ginawa niya ang plano ko at nakakita ng isang tao upang pagsamahin ng kaluluwa at gawing kanyang Empress. At ikaw ay dumating sa Ancient Dao Palace, gaya ng inaasahan ko. Patayin, mas marami kang patayin, mas malaki ang benepisyo para sa akin. Ang malabong pitong kulay na anyo ay ngumiti, ngunit nang banggitin ng bahagi ng kaluluwa, ang kanyang tinig ay nanghina, ngunit agad itong bumalik. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at lumiwanag ang puting liwanag. Habang ang kaliwang kamay ay tumaas, ang itim na liwanag ay bumalot dito. Nagdulot ito ng paglitaw ng siyam na kulay sa paligid niya. Kasabay nito, isang ray ng kulay abo na gas ang lumitaw mula sa wala at nagsanib sa siyam na kulay, na naging 10 kulay. Ang kulay abo na katawan na nabuo sa loob ng cave world ay kumpleto na. Ang malabong anyo ay bamulong, ang tinig nito'y mahinang-mahina. Ang kulay abo na gas ay ang ray ng mistulang liwanag mula nang umalis si Wang Lin sa cave world. Hindi man lang ito napansin ni Grand Empyrean Zuan Luo. Sayang, ako ay may mga limitasyon at maaari lamang sumipsip ng death aura mula sa mga pagpaslang ni Wang Lin. Kung ako ang kumilos ng personal, maaari kong makuha ang death aura na kailangan ko sa maikling panahon upang huminto ang anyo sa pagsasalita. Para bang may limitasyon ito at takot pa sa layunin niyang makamtan gamit ang death aura, kaya't ayaw nitong sabihin ito ng malinaw. Ang pagpaslang ni Wang Lin sa cave world ay nakapagbigay saya sa akin, ngunit pagdating niya sa Immortal Astral Continent, kakaunti ang kanyang napatay. Kung hindi dahil dito, tapos na sana ako sa pagkuha at hindi ko na kailangan pang gamitin ang Ancient Dao backup. Buti na lang, ako'y naghanda at inalis ko na ang bahagi ng kaluluwa. Huminto muli ang malabong anyo sa kanya, at ang tinig nito ay nanghina bago ito tumahimik. Matapos ang mahabang panahon, isang matalim na kislap ang tumama sa mata ng malabong anyo. Kung pinili ko na itong gawin, wala na akong dapat ipag-alala. Sa pinakamalala, ang aking konsensya ay mabubura, ngunit kapag ako'y magtagumpay. Ang malabong anyo ay nanginginig sa kasabikan. Matagal ko nang inihanda ito, hindi ako pwedeng mabaigo. Kukunin muna ang patay na kaluluwa mula sa palasyo. Itinaas ng malabong anyo ang kanang kamay at tinuro ang miniature ng palasyo sa loob ng pormasayon. Sa puntong iyon, ang mga itim na tuldok ay nanginginig at unti-unting hamina, tila magiging bahagi ng pormasayon. Sa sandaling ito, isang puwersa ang tila bumalot sa mga itim na tuldok at pabalik sila. Hindi na sila humihina at tila tumangging mapasok sa pormasayon. Nagbago ang ekspresyon ng anyo na nakapalibot sa 10 kulay, at sumigaw ito, sila. Sa puntong iyon, sa Ancient Dao Imperial City, nang ang buntong hininga ay dumating mula sa langit, biglang huminto si Wang Lin. Para bang nakalimutan niya ang panganib, ang 36 Fiends na umaatake sa kanya, at ang Ancient Dao Emperor na nasa libu-libong talampakan ng layo. Ang pula sa mata ni Wang Lin ay unti-unting nawala at ang kabaliwan at kalupitan sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho, pinalitan ng kalungkutan habang ang anyo ay lumapit. Alam niyang darating ang kanyang guro at tiyak na pipigilan siya. Kaya't hindi siya nagbigay ng paliwanag at sinubukang patayin ang Ancient Dao Emperor at kunin si Limuan ng mabilis. Matagal nang nakita ni Wang Lin ang mga iniisip at kilos ng Ancient Dao Emperor mula sa jade na ibinigay sa kanya sa Great Soul Sect. Narinig pa niya ang mga bulong ng Ancient Dao Emperor sa tabi ng kama. Sa lahat ng mga bagay na ito, inutusan pa ng Ancient Dao Emperor si Song Ji na uminom kasama si Wang Lin. Paano hindi pa rin napansin ng Ancient Dao Emperor ang ekspresyon ni Wang Lin? Ang mga ito ay tinatangkilik lamang ng kasiyahan sa pamamahala ng isang magkasintahan. Kaya, nang maunawaan ni Wang Lin ang lahat, nagbigay siya ng isang sigaw na magsasabi ng kanyang plano, patayin si Yemo, patayin ang Ancient Dao Emperor. Inisip niya na itago ang galit at pumasok na lamang muli sa palasyo upang kunin si Song Ji. Ngunit natama ng kanyang limitasyon. Kung magtitiis siya, hindi na ito magiging kanyang hangganan. Bagamat tila tama ang pag-atake sa isang hindi handang emperor, magiging mas masama pa ang kalagayan. Isa itong pagpatay. Sa kanyang lakas, ang pagsugod sa palasyo ng galit ay magmumukhang siya'y nawala ng pag-iisip dahil sa galit. Ngunit kung ito'y isang pagpatay, ibig sabihin ay kalmado siya. Kung gagawin niya iyon ng tahimik at may plano, ang pinsala sa reputasyon ni Zuan Luo ay hindi na maibabalik. Naiintindihan ni Wang Lin ang lahat ng ito, kaya hindi niya pipiliing gawin iyon. Hindi pipiliin ni Wang Lin ang mga ganoong paraan. Kukunin niya ang kaluluwa ni Wan papatayin ang Ancient Dao Emperor, at gagawin ito sa harap ng lahat. Ang tanging kailangan niyang isaalang-alang ay ang nararamdaman ng kanyang guro. Guro! Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at yumuko sa papalapit na tao. Hindi siya tumayo at patuloy na yumuko kahit na ang 36 Fiends ay ginagamit ang pagkakataong iyon upang lumapit sa kanya. Sa langit, lumabas si Zuan Luo at tumingin kay Wang Lin. Para bang tumanda siya ng malaki at iniwang nakatayo sa lupa. Nang mag-wave siya ng kanyang kamay, ang 36 Fiends ay napilitan tumigil, dumura ng dugo at umatras sa takot.
Lahat ng tao sa paligid ni Wang Lin ay itinulak pabalik ng 10,000 talampakan, naiwan lamang si Wang Lin na patuloy na yumuko. Ang Ancient Dao Emperor ay ngumisi nang makita ang pagdating ni Zuan Luo. Ang kanyang mga mata ay kumislap at mabilis siyang lumapit. Lord Zuan, pumasok si Wang Lin sa palasyo at tinangkang agawin ng aking Empress. Siya ay nagtraidor sa atin bilang alagad ni Lord Zuan, umaasa ako kay Lord Zuan. Bago pa man matapos magsalita, biglang lumingon si Zuan Luo patungo sa kanya. Lumayas ka. Nanginginig na umatras ang Ancient Dao Emperor at dumura ng dugo, ilang hakbang ang layo. Tumingin siya sa dugong lumabas mula sa kanyang bibig nang hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng lakas ng loob si Zuan Luo na saktan siya. Babalak sanang magsalita muli, ngunit nang makita ang galit at puot sa mga mata ni Zuan Luo, nilunok niya ang kanyang mga salita. Malungkot ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi na siya naglakas loob magsalita pa. Grand Empyrean Zuan Luo, ang ama ng Ancient Dao Emperor, ang matandang lalaking nawala ng kanang braso, ay bamantong hininga at yumuko kay Zuan Luo. Ang batang ito ay hindi iginagalang ang imperial na kapangyarihan, ngunit naniniwala ako na ang respetadong tagapangalaga ng Ancient Dao ay aaksyonan ang kanyang usapin. Sa wakas, ang taong ito ay pumatay ng 10,000 makapangyarihang tao ng aming Ancient Dao. Ilan na ang mga panganib na dulot nito sa Ancient Dao at hindi ito mapapatawad. Ang matandang lalaki ay mas matalino kaysa sa kasalukuyang emperador. Ang kanyang mga salita ay nagbigay diin sa katotohanan na maraming napatay si Wang Lin. Tahimik na nag-isip si Zuan Luo, at pagkatapos ay tumingin kay Wang Lin. Puno ng panghihinayang at kalungkutan ang kanyang mga mata. May kalituhan din, at ang kanyang mukha ay tila naging mas matanda. Tumingin siya sa kanyang disipulo na nakaluhod pa rin doon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit hindi siya makapagsalita. Matapos ang isang mahabang panahon, huminga ng malalim si Zuan Luo at nagsabi, "Bakit?" Bamantong hininga si Wang Lin. Tumingala siya kay Zuan Luo na may komplikadong ekspresyon. Hindi niya kayang suklian ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Zuan Luo. Hindi niya gustong mabaigo si Zuan Luo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Guro, huwag kang magalit." Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinamaan ang kanyang dibdib. Dumura siya ng isang malaking halaga ng dugo at iniwasiwas ang kanyang kamay. Ang dugo ay kumalat at nagsanib sa dugong nasa lupa, nagpapakita ng isang nakakatakot na liwanag ng dugo. Gamit ang dugo ni Wang Lin bilang gabay, nagsimulang magbuo ng mga katawan mula sa hangin. Ang mga katawan na ito ay ang mga taong pinatay ni Wang Lin. Noong mga panahong iyon, gamit ang kapangyarihan ni Yemo, kaya niyang gamitin ang ilang pagdura ng dugo upang likhain ang mga sinaunang Diyos, sinaunang demonyo, at sinaunang demonyo ng Cave World. Ngayon ay hawak ni Wang Lin ang kaluluwa ng dugo. Sa pamana na kanyang nakuha matapos mag-fuse sa kaluluwa ng dugo, kaya na niyang gawin ito, at mas malakas pa siya kaysa kay Yemo. Ang mga katawan ay nagsimulang magpakita isa-isa. 10,000 tao, at walang isang tao ang nawawala. Ang kanilang mga katawan ay nabuo at ang lahat ng dugo sa lupa ay nawala. Mapatla ang mukha ni Wang Lin nang bukasan ang kanyang mga braso. Ang 10,000 kaluluwa ay lumabas at nagsanib sa kanilang mga katawan. Pinatay ni Wang Lin ang 10,000 tao, ngunit ang tanging ginawa niya ay wasakin ang kanilang mga katawan at kunin ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, sobrang lakas niya, kaya walang nakakita sa kanya. Si Zuan Luo ay kanyang guro paano siya gagawa ng isang bagay na magpapalungkot kay Zuan Luo. Kabanata 2029 puno ng galit 8. Nang lumitaw ang 10,000 tao, ang mga mata ng halos 1,000 tao sa labas ng palasyo ay lumaki sa hindi makapaniwalang ekspresyon. Pati ang ekspresyon ng Ancient Dao Emperor ay nagbago at naging mas madilim. Ang kanyang ama, ang matandang lalaki, ay huminga ng malalim. Wala siyang napansin noon, ngunit ngayon, tinitigan niya si Wang Lin ng may mas malalim na takot sa mga mata. Habang ang mga kaluluwa ay bumalik sa kanilang mga katawan, ang 10,000 tao ay nagbukas ng kanilang mga mata. Pagkatapos ng sandaling kalituhan, tuluyan silang nagising. Nagkalat ang mga hiyaw. Parang nararamdaman nila na dapat silang patay na, ngunit ngayon, ang lahat ay parang isang panaginip habang sila ay muling binuhay. Ngunit hindi sila kasing lakas ng dati at labis ang kanilang panghihina. Bagamat misteryoso ang spell na ito, hindi nito kayang ibalik ang orihinal nilang lakas. Ngunit dahil sa kaluluwa ng dugo na nasa katawan ni Wang Lin, kahit nahamina ang kanilang lakas, ilang dekada lang ay ganap silang makakarecover. Tanging ang may kaluluwa ng dugo lamang ang makakagamit ng ganitong spell na malapit na sa kapangyarihan ng Ancient Ancestor. Pagkatapos ng mga hiyaw, naging tahimik silang lahat at tinitigan si Wang Lin ng may komplikadong ekspresyon. Kasama nila ang 9 na tao na nasa ilalim ni Zuan Luo. Pumulupot ang mga buntong hininga nila at parang nakaligtas lang sila sa isang malaking sakuna. Kinuha ni Wang Lin ang kanilang mga kaluluwa, kaya't alam nilang ang dahilan kung bakit sila nabuhay muli ay dahil kay Wang Lin.
Ang mukha ni Wang Lin ay labis na mapata. Bagamat hawak niya ang kaluluwa ng dugo, ang paggamit ng ganitong spell ay patuloy na nakakasama sa kanya. Para hindi mabaigo si Zuan Luo, ginawa niya ang desisyong ito nang magpasya siyang pasukin ng palasyo. Kahit magtagumpay o mabaigo siya, kukunin niya ang mga kaluluwa ng lahat ng pinatay niya at muling bubuhayin sila pagdating ni Zuan Luo. Harap-harapang nasaksihan ni Zuan Luo ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito. Sa kanyang antas ng pagpapalalim ng lakas, nakita niyang nagagawa ni Wang Lin ang lahat ng ito dahil sa patak ng kaluluwa ng dugo. Sa 3 patak ng kaluluwa ng dugo, makakabuo ng isang bagong angkan, ipinasa ito sa mga henerasyon. Nang makita ito ni Zuan Luo, naniwala siya. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Ang kanyang maputlang mukha ay nagbigay ng itsura ng isang may sakit na tao. Tinitigan niya si Zuan Luo at malumanay na nagsabi, "Guro, hindi ko po pinatay ang isang miyembro ng Ancient Dao." Kahit hindi siya pumatay ng kahit sino, pinahina niya ang maraming makapangyarihang miyembro ng Ancient Dao at pumasok siya sa palasyo, hindi iginagalang ang kapangyarihan ng imperyo. Kung kumalat ang balitang ito sa Ancient Shi at Ancient Ji, mawawala ang dangal ng Ancient Dao. Kailangan pa rin niyang mamatay. Biglang sabi ng Ancient Dao Emperor. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang tinititigan si Wang Lin. Wang Lin, sabihin mo kay Guro ang dahilan. Tinitigan ni Zuan Luo si Wang Lin at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting lamambot. Akala niya hindi alaga ni Wang Lin ang kanyang nararamdaman at nagwala ito sa isang pagpaslang na magdudulot ng hindi na kayang itama at pagsisisi. Hindi lang ito magpapalungkot sa kanya, kundi magdudulot din ng pagkabigo. Para sa kanyang nag-iisang disipulo, ginawa ni Zuan Luo ang lahat ng nararapat bilang guro. Tinuring niya itong parang sariling anak. Inihanda niya ang lahat ng pangangailangan ni Wang Lin sa pagpapalalim ng lakas at handa pa siyang labanan si Grand Empyrean Gu Dao para kay Wang Lin. Ilang sandali lang kanina, pinapino niya ang isang yaman para kay Wang Lin. Ngunit pagdating niya, nakita niyang puno ng dugo ang lupa. Ang Ancient Dao na kanyang pinuprotektahan ay nagsanhi ng walang katapusang mga pagkamatay, at lahat ng ito ay ginawa ng kanyang disipulo. Ito ay nagdulot kay Zuan Luo ng pakiramdam na ang kanyang puso ay tinusok ng isang kutsilyo at pinuno siya ng pagkabigo. Ngunit ngayon, nang makita niyang ginamit ni Wang Lin ang kaluluwa ng dugo upang buhayin ang mga taong namatay, kahit na nasaktan ang sarili, sumakit ang puso ni Zuan Luo para kay Wang Lin. Sakit sa puso ang nararamdaman ni Zuan Luo para sa disipulong ito, at alam niyang may malasakit pa rin si Wang Lin sa kanya. Dahil alam niyang kung hindi inisip ni Wang Lin ito ng maaga, hindi magkakaroon ng paraan upang buhayin ang mga tao mula sa wala. Bago siya dumating, iniisip na niya ang aking nararamdaman, lamambot ang tingin ni Zuan Luo. Nauunawaan na niya ang kanyang disipulo. Kung walang mahalagang dahilan, hindi gagawin ng kanyang disipulo ito, lalo pat hindi magwawala ng ganito. Ang dahilan ay malamang na ang pinakapundasyon ni Wang Lin. Bamantong hininga si Zuan Luo at bahagyang nahulaan ang ilan sa mga detalye. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla habang nagsasabing, ang kaluluwa ng aking asawa ay nasa katawan ni Song Ji, ang disipulo ay kukunin siya, alam ito ng Ancient Dao Emperor at hindi niya ito papayagan. Kailangan ko rin siyang patayin. Nagbago ang ekspresyon ng Ancient Dao Emperor at agad na umungal, katarantaduhan. Gusto mong nakawin ang aking Empress. Paano ko papayagan na kunin mo siya? Sabi mo na ang kaluluwa ng iyong asawa ay nasa kanyang katawan tahasang kalokohan. Hindi mo nga ipinaliwanag ng maayos nang dumating ka. Bakit ko ibibigay ang aking Empress sa iyo? Sinusungitan ni Ancient Dao Emperor si Wang Lin, ngunit ang kanyang puso ay nanginginig. Kaya't ngayon na ipinaliwanag ko, kukunin ko na siya. Tumingin si Wang Lin at malamig na tinitigan ang Ancient Dao Emperor na pinapaligiran ng halos 1,000 tao. Agad na sinabi ng Ancient Dao Emperor, katarantaduhan. Walang kwenta ang iyong paliwanag. Kung papayagan ko pa kayong kunin siya, hindi ba ako magiging katawa-tawa sa buong mundo? Bukod pa, walang logika ang iyong dahilan. Pwede kong sabihin na ang babaeng ito ay aking asawa sa nakaraang buhay ko. Anong magagawa mo? Ang boses niya ay matalim at hindi nagpapakita ng pag-urong. Sigurado siyang hindi siya kayang saktan ni Wang Lin, at hindi ito magtatangkang patayin siya. Nakita rin niyang may respeto si Wang Lin kay Zuan Luo. Sa presensya ni Zuan Luo, mas lalong malabong na aatake si Wang Lin. Kung hindi niya ito samantalahin, hindi siya karapat-dapat maging hari. Bukod pa, siya ay ang Ancient Dao Emperor, ang sinumang magtatangkang patayin siya ay kailangang humingi ng permiso kay Grand Empyrean Gu Dao muna. Bilang Ancient Dao Emperor, wala siyang kinatatakutan. Paano siya papayag na gawin ni Wang Lin ang nais niya? Pinag-isipan na niya ito. Kapag natapos ang isyong ito ngayon, ipapaubaya niya si Song Ji, kukunin ang kanyang katawan at pabubuntisin siya ng anak, saka papatahimikin si Wang Lin sa kanyang pagkatalo. Iniwas-iwas ng Ancient Dao Emperor ang kanyang manggas at malamig na sinabi, kung nais mong kunin ang aking Empress, magbigay ka ng ebidensya. Tahimik na nag-isip si Wang Lin.
Ang puot na nararamdaman sa kanyang katawan ay halos hindi na kayang pigilan at malapit ng sumabog. Papatayin niya ang 1,000 tao na humaharang sa kanyang daraanan at papatayin ang Ancient Dao Emperor sa palasyo. Ngunit hindi niya ito magagawa. May bahid ng pula sa kanyang maputlang mukha habang pinipigilan ang nag-aalab na puot sa kanyang katawan. Tinitigan niya si Song Ji at ipinakita ang kalungkutan. May kapangyarihan siya na katulad ng isang Grand Empyrean, at maliban kay Zuan Luo, walang sinuman dito ang makakatapat sa kanya. Ngunit sa ngayon, sa harap ng isang maliit na emperador, hindi siya makagalaw. Kitang-kita niya ang kaluluwa ni Wan Er sa harap niya, ngunit hindi niya ito mailabas. Lahat ng ito ay dahil ayaw niyang mabaigo si Zuan Luo at ilagay siya sa isang mahirap na sitwasyon. Ayaw niyang magdulot ng kalungkutan sa guro na napakarami niyang utang na loob. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang malungkot na ngiti. Nang muling buksan ang kanyang mga mata, iniunat niya ang kanyang kanang kamay patungo sa kawalan at isang jade ang lumitaw. Pagkatapos mangalap ng kanyang divine sense sa jade, winasak niya ito. Sa sandaling winasak niya ang jade, lahat ng kanyang nakita gamit ang jade mula sa Great Soul Sect, pati na ang mga bulong ng Ancient Dao Emperor, ay ipinalabas sa harap ng lahat ng walang itinagong anuman. Ang imahe ay sobrang linaw. Sinabi ng Imperial Teacher na ang kaluluwang piraso na ito ay makakagawa sa akin ng tunay na Ancient Emperor ng buong Ancient Clan. Kaya, gawing Empress ang babaeng ito ay ang pinakamagandang gantimpala para sa kanya. Bagamat hindi ganap na maganda ang babaeng ito, may sarili siyang alindog. Hindi ko alam kung saan nakuha ng Imperial Teacher ang piraso ng kaluluwa na ito, baka may minamahal siyang iba, at baka naramdaman ng minamahal niyang ito ang matinding sakit ng mamatay siya. Sa kasamaang palad, hindi niya kailanman malalaman na ang babaeng ito ay nasa mga kamay ko. Kung makikita ko kung sino ang minamahal ng babaeng ito at makaharap ko siya, magiging interesante ito. Kung sakaling magkita sila balang araw, naiisip ko kung magkakakilala sila, hindi naman ito agad-agad. Pagkatapos ng seremonya, matitikman ko ng mabuti ang piraso ng kaluluwa kapag ito ay pinagsama. Ang boses ng Ancient Dao Emperor ay lumabas mula sa mga imaheng nagmula sa winasak na jade. Bagamat ito na ang pangalawang beses na narinig ni Wang Lin ito, muling tumaas ang puot sa kanyang puso. Ngunit pinigilan niya ito muli. Narinig ito ng lahat ng naruroon. Bagamat nanatiling kalmado ang Ancient Dao Emperor, isang malaking alon ng pagkabigla ang gumuhit sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na may ganitong kakaibang spell na umiiral sa mundong ito. Nagtawanan ng Ancient Dao Emperor at sinabi sa isang malungkot na tono, napakarealistik ng ilusyon na ito, nakakatuwa. Wang Lin, gumugol ka ng ilang pagsusumikap para likhain ito, ngunit lahat ito'y peke. Hindi ko kailanman sinabi ang mga bagay na iyon. Anong piraso ng kaluluwa? Tahimik na nanatili si Wang Lin, ngunit ang puot sa kanyang katawan ay muling sumak ng todo. Malapit na itong magputok ng ikatlong beses, at ang kanyang mga mata ay muling naging pula. Ngunit pinigilan niya ito muli, at dahil sa paulit-ulit na pagpigil sa galit, may dugong lumabas mula sa kanto ng kanyang bibig. Habang nagsusungit ang Ancient Dao Emperor, nagkunot-noo si Zuan Luo. Initaas niya ang kanyang kanang kamay at iniabot ito patungo kay Song Ji. Ngunit nagkaroon ng isang kutit ng lila sa paligid ni Song Ji na pinawi ang paghahawak ni Zuan Luo. Nagbago ang ekspresyon ni Zuan Luo nang makita ito. Nang makita ng matandang lalaki ito, napamura siya, Purple Print Ancestral Soul Lock. Bahagyang ngumiti ang Ancient Dao Emperor at malamig na tinitigan si Zuan Luo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Wang Lin at ang kanyang tawanan ay naging mas malupit. Ako ang may-ari ng Empress na ito, walang makakakidnap sa kanya. Inilagay ko na ang lock na ito sa kanyang katawan. Isa itong relikya mula sa Ancient Ancestor. Kung ako'y mamatay, siya'y mamamatay rin, at sa isang pag-iisip, hindi siya makakalayo ng higit sa 100 talampakan mula sa akin. Kung hindi masira ang lock, sino ang makakakidnap sa kanya mula sa akin? Ako ang may kontrol kung siya'y mabubuhay o mamamatay. Wang Lin, maglakas loob ka bang patayin ako? Kung ako'y mamatay, mamamatay din siya. Wang Lin, bakit hindi ka lumuluhod? Tumawa ang Ancient Dao Emperor habang tinitingnan si Wang Lin. Kabanata 2030 Puno ng Galit, Siyam. Ang Purple Print Ancestral Soul Lock. Ang spell na ito ay ipinasa ni Grand Empyrean Gu Dao sa 3 imperial na pamilya, at tanging ang kasalukuyang emperador lamang ang makakagamit nito. Isa lamang itong beses sa kanilang buhay magagamit, at sino man na hindi Grand Empyrean ay mawawala na ang kontrol sa kanilang sariling buhay. Tanging si Grand Empyrean Gu Dao lamang ang makakaburn ng spell na ito, sabi ni Zuan Luo na may malungkot na ekspresyon. Tahimik si Wang Lin. Tumingin si Zuan Luo sa Ancient Dao Emperor at kalmadong sinabi, Ye Dao, bilang tagapangalaga ng Ancient Dao, hinihiling ko na agad mong alisin ang hadlang dito at hayaan mong dalhin ni Wang Lin ang babaeng ito. Pupunta ako kay Grand Empyrean Gu Dao para alisin ang spell mula sa katawan ng babaeng ito. Imperial Son, hindi ito karapat-dapat para sa isang babae.
Nagkunot ang noo ng matandang lalaki at tumingin sa Ancient Dao Emperor. Kung ang babaeng ito ay may kaluluwa ng asawa ni Wang Lin, bakit mo siya pinapayagan na manatili? Ibalik mo na siya sa kanya. Isang malakas na tao na nagpasya ng manatili sa aking Ancient Dao. Kung magpapatuloy ka, magbibigay ito ng malamig na pakiramdam sa kanyang puso. Malalamig ang puso. Anong pakialam ko kung malamig ang puso niya? Matanda ka na, huwag magsalita ng walang saysay. At Lord Zuan. Ito ay isang pribadong usapin ng imperial na pamilya. Ikaw ay tagapangalaga ng Ancient Dao. Nakalimutan mo na ba ang kasunduan kay Grand Empyrean Gu Dao? Ang taong ito ay pumasok sa palasyo at hindi igalang ang imperial na kapangyarihan. Ngayon, umaasa akong papatayin ni Lord Zuan ang taong ito at tuparin ang iyong tungkulin. Malamig na sinabi ng Ancient Dao Emperor, na tuluyang hindi pinansin ang kahilingan ni Zuan Luo. Ganito siya kumilos dahil naniniwala siyang walang sinuman ang maglakas loob na pumatay, lalo na si Wang Lin. Nagngingit-ngit ng galit si Zuan Luo at may kumislap na lamig sa kanyang mga mata. Ang Ancient Dao Emperor ay isang taong siya ang nagtakda, at ngayon ay nang ahas itong magsabi ng ganitong mga salita. Nang papunta na siyang magsalita, nagsalita si Wang Lin. Kung luluwag ako, papayagan mo ba akong kunin siya? Hindi ba't gusto mong patayin ako dati? Hindi ka ba't mayabang noon? Ayaw mo bang lumuhad noon? Ngayon ay gusto mong lumuhad. Isa ka lamang tipak na langgam mula sa isang kuweba, at ako ang anak ng langit. Lumuhad ka sa aking harapan, magmakaawa ka, at kung masaya ako, baka ibigay ko pa ang babaeng ito sa iyo. Ngumiti ang Ancient Dao Emperor, ngunit ang kanyang ngiti ay napakadilim. Ako, si Wang Lin, ay maaari pang magpatuloy sa pag-alaga sa Ancient Dao hanggang sa dulo ng aking buhay. Maaari akong lumuhad, hindi kita papatayin. Gusto ko lang ang kaluluwa na piraso sa katawan ng babaeng ito. Ibalik mo siya. Sa akin. Okay. Bulong ni Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang kalungkutan. Ito ay ang akumulasyon ng libong taon ng kalungkutan. Ibigay ko sa iyo siya. Kung gayon, nakadepende ito sa aking mod. Baka pagkatapos kong paglaruan ng babaeng ito ng ilang libong taon, at kung maging masunurin ka sa panahong iyon, baka ibalik ko siya sa iyo. Tumawa ang Ancient Dao Emperor. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin at isinara ang kanyang mga mata. Muling sumabog ang puot sa kanyang katawan at muntik na niyang mawala ng kontrol. Tungkol naman sa tinatawag na hadlang na nararamdaman niya mula sa kaluluwa ng dugo sa kanyang katawan, kung may panahon siya, kaya niyang sirain ang hadlang. Ang dahilan kung bakit siya patuloy na pinipigilan ng puot ay para kay Zuan Luo. Dahil hindi papayagan ni Zuan Luo na mapatay ang Ancient Dao Emperor. Si Zuan Luo ay ang tagapangalaga ng Ancient Dao, at ang imperial na kapangyarihan ay pinakamataas dito. Maaari akong mag-alok ng iba pang mga bagay kapalit ng piraso ng kaluluwa ng aking asawa. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at muling pinigilan ng puot. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng dugo at ang kanyang boses ay nagiging magaspang. Oh! Sabihin mo kung anong ipagpapalit mo. Ngumiti ang Ancient Dao Emperor. Tumingin si Wang Lin kay Song Ji, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kanang kamay patungo sa kawalan at isang kaluluwa ang lumitaw. Ang mga mata ng kaluluwa ay nakapikit, ngunit naglalabas ito ng gintong liwanag. Ang liwanag ay hindi dalisay at ang kaluluwa ay parang nasa sakit. Ang kaluluwa ba ng Celestial Emperor ng Celestial Clan ay sapat na? Tinitigan ni Wang Lin ang Ancient Dao Emperor. Nagbago ang ekspresyon ng Ancient Dao Emperor habang tinititigan ng kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Celestial Emperor. Ito. Hindi ito posible, siya. Ikaw. Talaga bang hawak mo ang kanyang kaluluwa? Nagdalawang isip ang Ancient Dao Emperor. Hindi lang siya, pati na rin ang mga miyembro ng Ancient Dao nang makita ang kaluluwa, nagbago ang kanilang ekspresyon. Gayon din ang mga miyembro ng dalawang iba pang pamilya na malayo. Marami sa kanila ang nakita na ang Celestial Emperor, kaya agad nilang nalaman na tunay ang kaluluwang ito nang makita nila ito. Ang mga mata ng ama ng Ancient Dao Emperor ay lumaki at ang kanyang katawan ay nanginginig. Pati si Zuan Luo ay nagulat nang makita ang kaluluwang ito. Hindi sapat. Paano magiging sapat ang kaluluwa ng isang Celestial Emperor? Mabilis na tumibok ang puso ng Ancient Dao Emperor at tinitigan si Wang Lin nang may matinding takot sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Hindi niya kayang imahina kung paano nakuha ni Wang Lin ang kaluluwa ng Celestial Emperor. Hindi na kailangang sabihin, ang Celestial Emperor ay isa sa 9 na Grand Empirines. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Ipinagpag niya ang kanyang kaliwang kamay sa kalangitan at ang Black and White Grand Empyrean Sun ay lumitaw sa likuran niya. May isang bagay na dahan-daw ang lumitaw mula sa loob ng araw. Isa itong ulo. Isang higanting ulo na walang mga mata o tainga. Sa sandaling lumitaw ang ulo, isang napakabigat na celestial energy at gintong liwanag na parang araw ang kumalat. Kung idagdag ko ang ulo na ito, sapat na ba?
Ang mga mata ni Wang Lin ay naging mas pula at ang kanyang boses ay mas magaspang. Ito. Nagulat ang Ancient Dao Emperor habang tinitingnan ang ulo. Pakiramdam niya pamilyar ang ulo, ngunit hindi niya maalala. Ito. Ito ang ulo ng Celestial Ancestor. Ito. Talaga ang ulo ng Celestial Ancestor. Ang katawan ng ama ng Ancient Dao Emperor ay nanginginig ng malakas at lumipad palabas ng palasyo. Tinitingnan niya ang ulo sa kalangitan at ipinakita ang kasiyahan na hindi pa niya ipinaabot kailanman. Anong? Ulo ng Celestial Ancestor. Nang makabawi ang Ancient Dao Emperor, nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Zuan Luo ay humingal habang tinitingnan ang ulo, at ang kanyang isipan ay tuluyang nawalan ng laman. Kung sila ay ganito, hindi na kailangang sabihin ng tungkol sa ibang tao rito. Nang marinig nila ang sigaw ng ama ng Ancient Dao Emperor, lahat sila ay tumingin sa ulo. Ang kanilang pagkabigla ay mas matindi pa kaysa nang makita nila ang kaluluwa ng Celestial Emperor. Ulo. Ulo ng Celestial Ancestor. Ang Celestial Ancestor ay patay. Ano ang mangyayari sa Ancient Ancestor? Buhay pa ba ang Ancient Ancestor? May ulo si Wang Lin ng Celestial Ancestor. Nagdulot ito ng isang alon sa buong palasyo at malapit nang magdulot ng isang alon sa buong Ancient Clan. Ang mga miyembro ng iba pang dalawang pamilya ay nakatingin sa ulo ng may hindi mapaniwala ang mata. Tinitingnan ni Wang Lin ang naguguluhang Ancient Dao Emperor at sinabi ng magaspang na boses, ipagpapalit ko ang dalawang bagay na ito para sa kaluluwa ng aking asawa. Sapat na ba? Sapat na. Sapat na. Ang nagbigay ng sagot kay Wang Lin ay ang ama ng Ancient Dao Emperor. Siya ay nagangat ng tingin at tiningnan ng kanyang anak. Ye Dao, gamit ang dalawang bagay na ito, hanggat ang aking Ancient Dao. Sa kaluluwa ng Celestial Emperor at ang ulo ng Celestial Ancestor, magkakaroon ng aking Ancient Dao ng pagkakataon na pagsamahin ang buong Ancient Clan. Hayaan mo na siyang umalis. Ang boses ng matandang lalaki ay nanginginig mula sa kasiyahan. Nagatubili ang Ancient Dao Emperor. Mabilis, alisin mo na ang hadlang. Ano ang hinihintay mo? Ang matandang lalaki ay nagmamadaling sumigaw. Hindi sapat. Sa isang malaking kalaban tulad niya, hindi ako makakampante. Kung papatayin natin ang taong ito, ang dalawang bagay ay mapupunta sa aking Ancient Dao. Ang isang kumislap ng poot ay lumitaw sa mga mata ng Ancient Dao Emperor. Ikaw. Nagsimula ng magnalit ang matandang lalaki, ngunit bigla itong tumigil sa pagsasalita. Lamingga siya at tumingin kay Wang Lin at ang kanyang mga mata ay kumislap. Labis na kayo. Sa langit, sumigaw si Zuan Luo ng malakas na pahayag na yumanig sa lahat ng naruroon. Ang ilan sa kanila ay umubo ng dugo dahil sa sigaw na ito, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Pati ang mukha ng Ancient Dao Emperor ay pamatla, at umubo siya ng dugo. Tumingin siya kay Zuan Luo na may mabagsik na ekspresyon. Zuan Luo, maglakas loob ka bang saktan ako? Hindi ka ba natatakot sa galit ni Grand Empyrean Gu Dao? Ye Dao, iwaksi ang hadlang. Makukuha mo ang ulo ng Celestial Ancestor at ang kaluluwa ng Celestial Emperor. Gagawin ng matandang ito na parang wala nang nangyari. Ngunit kung hindi mo gagawin, makikipaglaban ako kay Grand Empyrean Gu Dao para patayin ka ngayon. Puno ng sakit ang puso ni Zuan Luo. Tiningnan niya si Wang Lin na may halos nagmamakaawang hitsura at maputlang mukha. Hindi niya kinaya. Naunawaan niya na si Wang Lin ay ginagawa lahat ng ito para sa kanya. Ayaw ng kanyang disipulo na maging mahirap sa kanya at ayaw niyang mabaigaw siya, kaya patuloy na tinitiis ni Wang Lin lahat ng ito. Sa ganitong uri ng disipulo, maipagmamalaki ni Zuan Luo. Kung kaya ng kanyang disipulo na gawin ito, kahit na siya ay nabuhay ng walang katapusang mga taon, maaari na niyang patayin ang emperador para sa kanyang disipulo. Maging siya ang magiging unang Grand Empyrean na pumatay ng isang Ancient Emperor. Alam ni Zuan Luo kung gaano kabigat ang mga magiging kahihinatnan, ngunit ngayon, habang pinapanood niyang tiisin ito ng kanyang disipulo, nagdesisyon siyang magbigay ng lahat. Maglakas loob kang patayin ako. Zuan Luo, ikaw ang Grand Empyrean ng Ancient Dao. Kung papatayin mo ako, hindi lamang ikaw ay papatayin ni Grand Empyrean Gu Dao, kundi lalaban ka sa Ancient Dao na iyong pinangalagaan sa loob ng maraming taon. Kakalabanin mo ang buong Ancient Dao. Maglakas loob ka bang patayin ako? Ikaw ay magiging isang makasalanan ng Ancient Dao. Kahit na mamatay ka, ikaw ay kagalitin ng buong Ancient Dao. Sigaw ng Ancient Dao Emperor, ang ekspresyon ay puno ng galit. Nang inig ang katawan ni Zuan Luo. Isinara niya ang kanyang mga mata upang itago ang kalungkutan at kalituhan sa mga ito. Inalagaan ko ang Ancient Dao hanggang ngayon at wala akong pinagsisisihan. Isa lang ang disipulo ko. Dinala ko siya mula sa kuweba ng mundo. May mataas siyang posisyon sa Celestial Clan, ngunit dumaan pa rin siya para hanapin ako. Isa lang akong disipulo. Binuksan ni Zuan Luo ang kanyang mga mata at ipinakita ang isang desperadong determinasyon. Nang magdesisyon si Zuan Luo, mahina ang boses ni Wang Lin, guro.
Tumingin siya kay Zuan Luo at ngumiti. Ito ang kauna-unahang ngiti na ipinakita niya mula nang mahanap ang piraso ng kaluluwa ni Wan Er. Gayunpaman, nang makita ni Zuan Luo ang ngiting ito, mas lalo siyang nasaktan. Anong uri ng ngiti ito? Malinaw na ito ay isang tahimik na sigaw. Guro, pinrotektahan mo ang ancient daw buong buhay mo. Hindi karapat-dapat ang disipulo mo sa iyong desisyon. Tumingin si Wang Lin kay Zuan Luo at lumuhod. Niyuko niya ang kanyang ulo kay Zuan Luo. Sa buong buhay niya, sinabi niyang hindi siya luluhod sa langit o sa lupa. Igalang lamang niya ang kanyang mga magulang at luluhod kay Sito. Ngayon, may isa pang tao na luluhuran niya. Ikaw. Ang mga mata ni Zuan Luo ay puno ng kalungkutan.